Chen Lian, pinapanood mo si Shanga na naliligo ng palihim. Nilalabag mo ang batas ng langit. Ngayon, ibabagsak ka namin sa mundong mortal. Magmuni-muni ka ng mabuti. Su Chenli, kahit nagloko ako, ano ngayon? Isa ka lang delivery rider. Hindi mo ako kayang buhayin. Kasama ko na ngayon si Bro Tao. Huwag ka nang magpakita sa akin ulit. Tara na, baby. Sandali lang. Tara, sa isang lugar na. Hindi ka pa nadadala ng hampas lupang. Gising ka na. Oo, anong tinitingnan mo? Sa tabi ng kama, 8 yuan ang bote ng swero. 120 yuan ang gamot para sa swero. Nakakapag-x-ray ang mga mata ko. Nakikita ko rin ang presyo ng lahat ng bagay. Naalala ko na, may bumangga sa akin. Tapos may boses na nagbabala tungkol sa Chen Lian, na sumilip kay Shanga habang naliligo at pinarusahan sa paglaglag sa mundong mortal. Ako ba ang nagmana ng Chen Lian? Gising na ako. Dok, kumusta na siya? Walang malaking problema. Walang dugo sa ulo. Ayos na rin ang mga mata niya. Magpahinga lang sandali at pwede nang ma-discharge. Salamat, Dok. Buti na lang at ayos ka lang. Huwag kang mag-alala. Bayad sa pinsala sa isip at damdamin mo. At pati na rin ang sahod mong nawala. Ako na ang magbabayad sa iyo. Sabihin mo kung magkano. Si Xia Yuyan, ang babaeng CEO ng Xia Group, mahilig sa anti-gang gamit. Ang bumangga sa akin. CEO pala. Ayos lang naman. Kasalanan ko rin, naglakad ako ng hindi nag-iingat. Pasensya na, Xia Lin. May mag-aalok ng 100 milyon. Para sa buhay mo. Natutukan na si Xia Yuyan ng isang professional assassin. Sa loob ng 5 segundo, ang sniper rifle ay tatagos sa bungo ng kalaban. Posisyon ng putok ng sniper. Mag-ingat. Buwisit. Ang ganda na ng pagkakataon, hindi pa rin siya napatay. Anong ginagawa mo? May professional assassin na papatay sa iyo. Bilisan mo, sumama ka sa akin. Nauna nang naihula ng assassin. Ang ruta ng pagtakas mo. Pagkalipas ng 3 segundo, babagsak ang bala sa puso ni Xia Yuyan. Kung tatakbo pa tayo ng ganyan, sakto tayong papasok sa plano ng assassin. Kailangan nating tumigil agad. Bastos, sinasagip kita. Hoy, aminin mo, ang bango mo pala. Sinasabi mong sinasagip mo ako, pero gusto mo lang akong samantalahin. Kung tumakbo ako papunta roon kanina, malamang napatay na ako sa isang bala. Hindi ko inakalang sinabi ni Su Chenli. Ay totoo pala. Talaga palang sinasagip niya ako. Naiwasan niya pa ang 2 siguradong patay ko. Hindi kaya kanina, may nakapansin na sa akin. Ang lalaking iyon. Hindi pwede. Nalagpasan ko na ang pinakamainam na oras para sa pagharang. Kailangan ko nang umalis agad. Bilisan mo, sabihin mo kung saan tayo dapat pumunta ngayon. Ang lambot talaga ng katawan nitong babaeng CEO na ito. Talagang may laman. Nakamark na ang ruta ng pagtakas ng assassin. Pagkalipas ng 10 minuto, lilito siya sa sandang daan sa liblib na bukirin sa labas ng syudad. Ano? Hindi ako ang nakinabang dito. Huwag kang maingay. Mabilis. Sabihin mo kung saan tayo dapat tumakbo ngayon. Susundin kita sa lahat. Kung ganoon, halikan mo ako. Masyado lang tayong nagmamadali kanina. Hindi ko pa siya nasusulit. Pwede na ba? Umalis na ang killer. Wala nang panganib. Niloloko mo ba ako? Ang bagsak ng sampal ni Xia Yuyan. Hindi ko akalaing ang Chen Lian na ito ay hindi lang. May kakayahang tumagos at tumukoy ng halaga. Nakakakita pa ng malayo at nakakabasa ng paparating na panganib. Hindi lang nito natutukoy ang mga hired killer. Maging ang sampal ng isang female CEO ay nanguhulaan pa. Pakawalan mo siya. Huwag kang magmadali. Hindi kita hahayaang makakuha ng libreng halik. May bodyguard ka ba o tauhan? Siyempre, paparating na siya. Bakit mo ba tinatanong iyan? Boss Xia, ayos lang po ba kayo? Pasensya na po, Boss Xia. Wala po kaming nakita. Wala po, maliit lang na aberya. Ngayon, ang bodyguard mo ay may 8 minuto para harangin ang killer sa bawat sangandaan. Ha?
Harangin ang killer. Hindi biro ito, ha? Ang mga hired killer na ganyan, ay planado na ang ruta ng pagtakas. Paikot-ikot pa ang mga galaw. Paano mo yun mahuhulaan? Kahit umalis tayo ngayon para hulihin siya, hindi rin natin siya mahuhuli. Huwag nang sabihing 8 minuto. Matagal na siyang nakatakas. Oo nga, Su Chenli. Ang mga hired killer na iyon, ay lahat tuso at matatalino. Paano mo mahuhulaan ang ruta ng takas nila? Kung ayaw ninyong maniwala, bahala kayo. Pero mas mabuti nang magdasal kayo. Sa susunod na bumalik ang killer, at aatakihin ka ulit, sakto lang na nasa tabi mo ako. Isang beses mo akong paniwalaan. Sabihin mo sa kanya ang lokasyon. Isama mo ang mga tao at agad siyang harangin. Opo, tutupad ako sa utos. Magbantay kayo. Nakasakay na ang killer. Kaya nyo pang dumaan sa shortcut ngayon. Aabot pa kayo. Hindi ko talaga alam kung bakit si Boss Sia ay naniniwala sa isang tulad mo. Hindi ba't kalokohan lang ito? Sayang lang ang pagod. Pupunta na tayo kay Boss Sia. Sige na. Kung wala nang iba, aalis na ako. Aalis ka na. Paano naman ako? Sa loob ng 8 minuto, magiging ligtas ang bodyguard mo. Bago natin harangin ang killer, wala ka ng panganib. Hindi ako naniniwala, maliban na lang kung sasamahan mo akong umuwi at maghintay ng balita. Ang bilis talaga, nakakatakot, kung hindi dahil sa kanya. Baka patay na ako, bago pa makumpirma na naalis na ang killer. Mas mabuti nang kumapit muna ako sa kanya. Hindi ako si ate, ha? Ano ba ako sa tingin mo? Libreng bodyguard. Wala akong sariling aasikasuhin. Ibibigay ko sa iyo ang 200,000. Hatid mo ako pauwi. Boss, ang ganda ng tingin mo. Ikinalulugod kong paglingkuran ka. Naiintindihan ko na. Hindi lang niya ako iniligtas ng 2 beses. Kaya pa niyang mahulaan ng eksakto, ruta ng pagtakas ng isang top assassin. Ang Su Chenli na ito ba talaga ay isang ordinaryong delivery rider lang? Ganito pala ang tinitirhan ng mga mayaman. Iba talaga ang lugar. Tuktok ng bundok, plato ng dinastiyang Qing na may makukulay na motif ng mahabang buhay. 3 milyon yuan. Sandali, malapit lang sa Villa District na ito. Sa bundok pala may nakatagong mga anti-gang gamit. Yung bundok na dinaanan natin kanina. May lumang alamat ba iyon noon? Maganda ang hula ng mata mo. Ang bundok na iyon ay dating tinatawag ng mga tao rito na bundok ng mga antigo. Sabi nila, libingan iyon ng isang mataas na opisyal. At maraming anti-gang nakabaon doon. Pero ngayon, halos nalimas na iyon ng mga magnanakaw ng libingan. At mga naghahanap ng kayamanan. Ngayon, isa na lang itong ordinaryong bundok. Kung ganoon, pwede ka bang magpahinga muna sa bahay, at ako na ang iikot-ikot? Bakit? Gusto mo pang sumubok ng swerte? Oo naman. Pero umuwi ka ng maaga. Sia Zhang, huwag nyo naman akong ganito. Parang sinasabi nyo tuloy, na may kung ano sa atin. Wala naman. Ang first kiss ko, ibinigay ko na rin sa inyo. Hindi nyo ba ako papanagutan? Sige, ako ang mananagot. Ipinapangako ko, babalik ako agad. Sige, tandaan mo lang na umuwi ka ng maaga. Bakit parang pakiramdam ko ngayon na ako ay napadikit sa isang magandang seyo? Plato ng dinastiyang Qing na may makukulay na motif ng mahabang buhay. 3 milyon yuan. Ang Chen Lien na ito, sobrang silbi talaga. Ay! Hindi ko alam kung sa Villa, ano ang ginagawa ni Sia Yuyan. HMM. Ang puti ng Villa na ito, hehe. Pag tingala mo, makikita mo agad ang ganda. Sa paanan mo ay bundok ng ginto. Ganito talaga ang buhay. Ang sarap ng ganitong buhay. Dinastiyang Ming. Asul at puti na sisidlang kalabasa na may ulap at dragon, para sa kapayapaan at kasaganaan. Banga, 7 milyon. Banga ng swerte at mahabang buhay na may peach, 9 milyon. Ah.
Ay. Aba, yayaman na tayo nito. Ang anti-gang ito na nagkakahalaga ng ilang 10 milyon. Kung maibebenta ko lahat ito, bakit pa ako magda-delivery? Siya Zhang, sinabi ko naman sa inyo na. Napaka-late nyo nang umuwi, nakahanap ako ng kayamanan. Siya Zhang, sino po iyan? Kaibigan ko siya, si Su Chenli. Hindi niya maabala ang negosyo natin. Sige. Wang Zhenhe, tindero ng anti-gang gamit. Madalas manloko gamit ang mga pekeng anti-gang gamit. Kumikita sa mundo ng antik nang walang konsensya. Hindi ko akalaing scammer pala siya. Ay. Siya Zhang, ito po yung dalawang anti-gang na pag-usapan natin noon. Dalawang kilalang anti-gang piraso. Kung maaari, pakibigay na ang natitirang bayad. Sige, ililipat ko na ngayon sa inyo. Sandali. Peke, mataas ang kalidad na porcelain bowl, 200 yuan. Peke, mataas ang kalidad na porcelain cup, 50 yuan. Magkano niya ibinenta sa inyo ang dalawang bagay na ito? Hindi ito mga craft item. Mga porcelain ito mula sa dinastiyang Ming, kabuang 1200. Tama. Press yung kaibigan na iyan. Kung hindi lang dahil sa pagtingin ko sa kabataan at galing ni Siya Zhang. Hindi ko basta ibibigay ang mga dalawang kayamanang ito. Sa dalawang basurang ito. Binenta mo sa kanila ng 2 milyon. Sabi ko na nga, Boss Wang. Hindi ka ba masasaktan ng konsensya sa kikitain mong pera na ito? Ano bang ibig sabihin niya niyan? Mukhang may nakita siya na kung ano. Batang kapatid, eto na ang presyo ng antiques. Oo, Su Chenli. Iba ang antique sa iniisip mo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sino bang nagsabi na hindi ko alam? Ang dalawang pirasong ito ay talagang hindi galing sa Ming Dynasty, kundi peke mula ulo hanggang paa. Imposible yan, di ba? Ang isang taong nagsasalita ay dapat responsable. Ito ay tunay na porcelain mula sa Qing Dynasty. Sa panahon ni Jiaqing. Kung walang 1 milyon, hindi mo makukuha ito. HMPH, sabi mo ba ang basag na mangkok na ito ay mula sa Ming Dynasty? Kung gayon, itatanong ko sa iyo, bakit ang katawan nito ay sobrang siksik at pino? Sira. Kita agad ang bahaging peke. Mukhang marunong talaga ang batang ito. Hindi ba mas mabuting busisiin pa ng mas maigi? Patunay na napaka-eksakto ng gawa ng mga bihasang artisan noong Ming. Napakaganda ng mga porcelanang gawa nila. Sa paggawa ng katawan ng porcelain noong Ming, sa paghuhugas ng luwad at iba pa. Malayo pa ang teknolohiya nila kaysa sa modernong panahon. Sa katawan nito, madalas may ilang maliliit na dumi o bula. Kaya ang katawan nito ay mas magiging malapot at makinis, o bahagyang maluwag. Halimbawa, ang mga porcelain noong Yongle at Xuan, kahit mas pino ang katawan nito, pero kapag pinalaki mo ang tingin, makikita mo pa rin ang mga likas na puwang. Hindi ko inasahan na bukod sa alam niyang tumingin sa buhay at kamatayan, marunong din pala siya sa mga lumang gamit, at ang mga peke na gawa sa modernong proseso, ay madalas gumagamit ng electric na makina sa paghahalo at vacuum clay processing. Kaya ang katawan nito ay masyadong siksik at pino. Kulang ito sa init at natural na texture na meron ng sinaunang porcelain. Kaya sinasabi ko, ang 2 pirasong porcelana mo ay pino ang katawan ng luwad. Hindi talaga ito Ming antiques, kundi peke mula ulo hanggang paa. Ipakita mo sa akin. Tama nga, mali ang katawan nito. Sobrang siksik, walang natural na texture ng porcelain. Gawa lang ito ng modernong pekeng proseso. Iyan ang katawan na meron lang ang mga peke. Hindi ko inasahang dito pa. Ako makakasalubong ng totoong master. Sukol na ako. Haha. President Xia, yung 500k na deposito. Sa kapatid na ito, na credit na, 500,000 yuan. Malugi man ako ngayon kay Su Chenli. Pero kung hindi, ang 2 milyon na ito talagang masasayang. High-end fake nose smoke bottle, 150 yuan. High-end fake celadon bowl, 200 yuan. Shibai-shi na pinta ng mga insekto at bulaklak. Tunay na pahinang leaf, 10 milyon. Sa mga peking ito, may halo palang isang tunay na piraso. Ang tunay na gawa ni Shibai-shi na nagkakahalaga ng 10 milyon. Dahan-dahan niya kaming niloko, tapos gusto niyang umalis ng ganito na lang. Naibalik ko na ang deposito. Ano pang gusto mo? Ikaw, iwan mo na sa amin ang kaong iyon ng mga peking gamit. Ano naman ang silbi ng mga peking iyan sa iyo? Ayokong makita kang magpatuloy na gamitin ang mga peking ito para lokohin ang iba. Hindi pwede, ha? President Xia,
Itong kaibigan mo talaga ay sobrang taas ng sense of justice mo ah. Sige, kung ganyan, handa rin akong pagbigyan ang kabutihan mo. Kahit peke iyan, may halaga pa rin. Hindi kita pwedeng ibigay ng libre. Sige, magpresyo ka. Hey, kumagit na ang batang ito. Paano naman itong mga peke ko? Maganda ang pagkakagawa. Kung kukunin mo lahat ng ganyan, bigyan mo ako nito ng 60,000. Su Chenli, huwag kang makinig sa kanya. Wala talagang halaga ang mga iyan. 60000, 60000. Gusto mo yatang lumuhad ah. Itabi mo na yung murang sense of justice mo. Sa susunod, huwag nang makialam. 20,000, 20,000. Kukunin ko lahat. Su Chenli, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hanggang 2,000 lang ang halaga ng mga ito. Niloloko ka lang niya. 20,000, pumapayag ako. Ako na nga ang nangapi sa iba noon. Aaminin ko hahaha. Halika bilis hahaha. Pumasok na ang 20,000. Maraming salamat ah. Ako na ang magpapasalamat para sa mga kawawang malapit ng maloko na ito. Ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo. Tunay na obra ni Chibaishi na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ibinenta mo sa akin sa 20,000 lang. Hindi ko tuloy alam kung sino ang mas naloko. President Sia, mauuna na ako. Tito May, magkita na lang tayo ulit sa ibang araw. Ha. Su Chenli, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Gumastos ng 20,000 para bumili ng tambak na peke. Bakit naawa ka na agad sa akin? Walang hiya. Sino ba ang maawa sa iyo? Narito ang 200,000. Kunin mo lahat. Huwag ka nang magpakatanga sa susunod. Bakit hindi mo pa rin sinasabing naaawa ka sa akin? Akala ko lang naloko ako ng 20,000. Tapos paglingon ko, may 200,000 na kabayaran na agad. Pasasalamat ko ito. Kanina, tinipid mo ako ng 2 milyon. Kaya makatarungan lang na bigyan kita ng 200,000. Ganoon pala. Sige, kung wala na akong gagawin mauna na ako. Sandali. May girlfriend ka ba? Wala pa. Bakit po nagtatanong si President Sia niyan? Interesado ka ba sa akin? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, gusto ko lang na maging personal assistant ko. Personal assistant. Yung tipong kailangan 24 na oras, na laging nakadikit para protektahan ka ba? Uy, ang taas ng pangarap mo. Lapit-lapit pa at protektahan. Simpleng assistant lang. Pero may kondisyon ako. Dapat single ang assistant na ito. Sige, iisipin ko. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Hindi naman ako ang personal assistant mo ngayon. Bakit ko kailangang sagutin ang tanong mo? Maghintay ka lang, Su Chenli. May girlfriend ka man o wala, mapapasakin ka pa rin. Oy, Boss Lee. Yung matagal kong hinahanap ng malakihang pabuya, may balita na ba sa tunay na obra ni Chibaishi? President Sia, talagang mahirap hanapin ang tunay na obra ni Chibaishi. Kapag may balita agad ka naming aabisuhan. Ming Bao. Dinala na. Oo. Bakit aalis pa? Copy ang sining na baryang panahon ng Republika, 30 yuan. Copy ang sining na porselanang mangkok mula sa dinastiyang Song, 20 yuan. Mga pekeng antik dito sa Antay-Gang Kalye. Talagang sandamakmak ang mga peke. Guwapo, halika at tumingin ka. Lahat ng meron ako dito ay mga dekalidad na lumang gamit. Qing Dynasty na tricolor landscape brush holder. 5 milyon yuan. Hindi ko inasahang mapunta rito. Mayroon pang mga mahalagang bagay. Ang isang brush holder mula sa dinastiyang Qing ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Ilang buhay ko pang kailangan para kumita ng ganyang kalaking pera sa pagde-delivery. Guwapo, tingnan mo na. Ang mga gamit ko rito ay garantisadong totoo. Pumili ka lang kung ano ang gusto mo. Talagang matatalino ang mga antique dealer na ito. Hindi ko pwedeng ipakita ang tunay kong pakay. Boss, magkano itong tsarera? Ang galing ng mata mo, ha? Isa itong Song Dynasty na tsarera. Kung talagang gusto mo, bigyan mo ako ng 500,000, kunin mo na agad. Tsarera mula sa dinastiyang Song. May tsarera ba noong dinastiyang Song? Kitang-kita na nandadaya ka lang. Boss, kung ganyan ka magnegosyo, aalis na ako agad. Hoy, guwapo, nagmamadali kang umalis. Ako ang nagkamali ng presyo kanina. Sabi mo, magkano ang kaya mong ibigay? 200. Sige, deal. Sige,
Kung ganoon, itong brush holder at itong charera, isama mo na para kompleto. Lahat na kunin ko. Sige. Itong brush holder, dagdagan mo na lang ng 100. 2 na ang kunin mo. Hoy. 1. Nagbago ako ng isip. 300 yuan kapalit ng 5 milyon. Kung dati ko pa ito, talagang di ko aakalain. Sir, itong brush holder na ito, magkano? Ang balak ninyong ibenta? Boss, magbigay po kayo ng presyo. Itong tricolor landscape, brush holder ay tunay na piraso. Maayos ang pagkakaingatan. Magbibigay ako ng 5.2 milyon. Talagang praktikal pa rin ang boss na ito. Nakikita ng mga mata ko na ito, na ang mismong bagay ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Dagdag pa ang tubo sa merkado. 5.2 milyon ang alok niya. Malinaw na may kikitain pa rin si boss doon. Pakitingnan nga ulit ang painting na ito. Ito ang tunay na obra ni Chi Baishi. Ito ang album leaf ni Chi Baishi na may mga insekto at bulaklak. Ay nako. Ngayon, halos imposibleng makakita nito sa merkado, ng tunay na orihinal ni Chi Baishi. Hindi ko inasahan, na may ganito ka rito. Sa tingin ko, boss, matino ka talagang tao. Kaya pakikwentahin mo ang painting na ito, ng isang makatuwirang presyo. Kung masyadong mababa ang presyo, aalis na lang ako agad. Kasi alam mo rin naman, na ang tunay na piyesang ganito ang antas, ay bihira nang makita sa merkado. At hindi problema ang paghahanap ng buyer. Dahil nagsalita ka ng tapat sa akin. Hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy. Ako, heto, may isang malaking boss na ngayon, ay naghahanap ng tunay na Chi Baishi kapalit ng malaking halaga. Kaya ngayon, tatawagan ko na siya, mag-set ng oras. Kayo na lang ang mag-usap ng harapan. Mas mabuti na yun. Sige po, sandali lang. Boss Sia. Natagpuan na ang tunay na obra ni Chi Baishi. Boss Sia. Hindi kaya siya yung Boss Sia na iniisip ko. Ang tindi ng pagkakataon. Sige, maghihintay kami sa shop. Paparating na po ako. Su Chenli, ano ginagawa mo dito? Dito ako nagbebenta ng mga antik. Antik? Saan mo naman nakuha yung antik mo? Hindi kaya yung pinafik na binili mo sa lokong yun. Ano ba sinasabi mo? Siguradong totoo ang binibenta ko. Eddie ayos. Nasaan yung seller na si Li Yunpeng? Boss Sia. Ito yung sinabi ko. Yung seller ng tunay na Chi Baishi, Mr. Su. Ang ibig mong sabihin, sa'yo ang tunay na Chi Baishi na yun. Kung eksakto ang sasabihin, ito na ang ikalawang beses na nakita mo ang tunay na Chi Baishi. Katarungan. Naalala mo pa ba dati, yung tambak ng peke na binenta ni Boss Wang? Siyempre naaalala ko, pero hindi ba peke naman lahat yun? Hindi lahat ay peke. Halimbawa na lang si Chi Baishi. Yung painting niya ay tunay. Su Chenli, hindi nakakatuwa yung biro mo. Ang paggamit ng peke para manloko ay napakasamang gawi. Wala akong niloloko. So ibig sabihin, si Boss Wang ay nalugi sa 20,000 yuan na nakuha niyang bargain. Oo. Saan galing yang tiwala mo? Binata, hindi maganda ang laging nagyayabang. Si Boss Wang naman, ilang dekada na rin nagpapakilala sa mundo ng mga antik. Paano siya matatalo ng isang bata na nasa 20s at nakachamba lang? Ito siguro yung appraiser na dinala ni Boss Sia. Tama ba? Tama. Pagdating sa pagtataya ng mga painting at calligraphy, walang makalalampas sa akin sa kalye na ito. Kung ganoon, pakisuri na lang. Kung tunay o peke ang painting na ito, mukhang malinaw na ang resulta. Siyempre naman. Itong brushwork, itong seal, at itong papel, tunay ngang kay Chi Baishi. Ito yung album leaf ng mga insekto at bulaklak. Tunay nga ito. Maraming salamat sa papuri mo kanina, Boss Sia. Pero sana ang pagtataya sa painting na ito
ay hindi maapektuhan ng mga nangyari kanina. Walang epekto yun. Siyempre hindi. Alam ko ang mga patakaran. Itong Chibayshi na album leaf ng mga insekto at bulaklak, 15 milyon ang alok ko. Pwede na ba? Ang tunay na Chibayshi na nagkakahalaga ng 10 milyon. Pero willing si Boss Sia na gumastos ng 15 milyon para bilhin. Talagang malaki ang pera. Deal. Su Chenli, may antique fair 3 araw mula ngayon. Sa araw na yun, naroon ang mga bigating tao mula sa iba-ibang larangan. Bakit hindi ka nalang maging appraiser ko? Antique fair. Ay, magandang pagkakataon ito para i-auction ko. Ang antique na nasa akin. Kung sasama ako kay Sia Yuyan, parang may dagdag kita rin ako. Pwede naman. Pero, President Sia, hindi mo naman siguro gustong samantalahin ang pagkakataong ito para may balak kang hindi maganda sa akin, di ba? Anong sinasabi mo? Ang kapal mo talaga. President Sia, di ba napag-usapan na natin? Ikaw ang magsasama sa akin sa appraisal event. Bakit isinasama mo na naman siya? Kayong dalawa, pwede kayong sabay pumunta. Hindi naman sa wala akong pambayad. Hindi pwede. Ako, si Liao, sa buong buhay ko, hindi kailanman makikipagtrabaho sa iisang amo kasama ang pangalawang appraiser. Kung pipiliin mo siya, si Liao na lang ang aalis. Ay, Master Liao, bakit po kailangan ninyong magmatigas ng ganito? Mas mainam nga iyan. Sa antique shop ko, napakaraming gamit. Bakit hindi kayo magpaligsahan ni Mr. Su, paano? Ano naman ang ipaglalaban? Kung manalo kayo, hindi na kailangang kunin pa ni President Sia si Mr. Su bilang appraiser. Kung kayo naman ang matalo, magbibitaw ako ng isang exception. Pwedeng sumama si Mr. Su kay President Sia sa Antique Convention. Ano sa tingin ninyo? Wala akong problema dyan. Ako, si Liao, sa Antique World, ay higit 30 taon nang namamayani. Paano ako matatalo sa batang ito na nasa 20 pataas lang? Ano ba ang ipaglalaban ninyong dalawa? E di sa calligraphy at painting na lang. Mabuting bata. Alam mo bang pinakagaling ko ay ang appraisal ng calligraphy at painting. Gusto mong makipagpaligsahan sa akin sa calligraphy at painting. Sobra ka nang nagyayabang. Kung ganoon, ganito na lang. Isama na natin si Su Chenli. Kung matalo ka, sasang-ayon kang maging personal assistant ko. E kung ako naman ang manalo, imposible yan. President Sia, makakasiguro ka, sa appraisal ng calligraphy at painting. Hindi siya pwedeng manalo. Ganito na lang. Kung ikaw ang manalo, hahayaan mo akong gawin sa iyo ang gusto ko. Sige. Isang salita, isang pangako. Ang ganda. Sakto, magagamit ko ang pagkakataong ito para gawing personal assistant ko si Su Chenli. Para hindi na siya makatakas pa. Sige, sandali lang ang dalawa. Kukunin ko lang ang pinakamahusay na mga painting sa shop para mapagmasdan ninyo. Salamat, Boss Lee. Kinuha ko na nga pati ang treasure ng shop na nagkakahalaga ng 10 milyon. Isang peking kopya ng ink bamboo painting ni Zing Bangqiao. Kitang-kita ang pagiging matigas at sablay ng brush at ink. Peking nagkakahalaga lang ng 200 yuan. Hindi ba sabi ni Li Yunpeng na kukunin niya ang pinakamahusay na calligraphy at painting sa shop? Paano naging peking ito? Mukhang naloko nga si Li Yunpeng. Kayong dalawa, kung maipapaliwanag ninyo ng tama ang edad, may akda, at halaga ng obrang ito. Panalo ang sinuman. Sino ang mauuna? Unahin mo na, Tung Xiaoyu, o si Master Liao muna. Tutal, magalang naman ako sa matatanda at bata. Sige, sige, sige. Kung ganoon, huwag ninyong sabihing nagyayabang lang ako mamaya, at kinokopya nyo lang ng basta-basta ang sasabihin ko. Sige na nga, Mr. Lee, Mr. Lee. Ang larawang ito ay may kaunting dahon lang. Pero maayos ang pagitan at siksik. Halata naman. Ito ang bamboo painting ni Zing Bangqiao. Yung naingatan, maayos pa rin naman. Mga nasa 10 milyon ang market value. Ayos, haha. As expected of Master Liao. Nasa ganito kabilis na oras. Nakabuo pa siya ng ganito katumpak na hatol. Syempre naman. 30 taon na akong nag-aaral ng cheat, chess, calligraphy, at painting. Paano ako magkakamali? Kaibigang Su. Kailangan pa bang magkumpara?
Talagang matatalo ka. Pero magiging personal assistant mo na ako. Mukhang naniniwala kayong lahat. Tama ba ang sagot ni Master Liao? Kung ganoon, ano pa ang matalinong paliwanag mo, Su Chenli? Sa tingin ko, ang painting na ito ay purong obra. Perpekto mula umpisa hanggang dulo. Peke. Mr. Su, alam kong gustong-gusto mong manalo sa round na ito. Pero yung PayPal at pampaingay na style na iyan, talagang hindi na kailangan. Sa totoo lang, tama ang sagot ni Master Liao. Oo nga, Su Chenli. Kahit hindi ka marunong tumingin, hindi ka rin dapat nagsasalita ng kung ano-ano. Ganyan na lang ba talaga ayaw mong maging assistant ko? Wala akong sinabing walang saysay. Dahil hindi ninyo naman pinaniniwalaan ang sinabi ko. E di wala na. Sandali nga, bukas pa lang ng bibig mo, sinabi mo na masterpiece ang painting na ito. E dapat magbigay ka ng dahilan. Sa totoo lang, tama lahat ng sinabi ni Master Liao kanina. Ang painting na ito, kahit sa luma man o kopya man, pwedeng matawag na perpekto. Kahit ikumpara pa sa bamboo painting ni Xing Bangqiao, hindi rin ito pahuhuli. Pero may isang bagay kayong hindi napansin. Ano? Ang dating ng brush at tinta. Kapag master ang nagpipinta, ang pinapahalagahan ay ang puso at kamay, ang natural na daloy ng kilos. Sa bawat hagod ng kanyang brush, magkakaroon ng kumpiyansang kumikislap at sumasabog. Mula simula hanggang dulo, sa painting ay lumalabas ang buhay at sigla. Pero tingnan ninyo ang painting na ito. Ang mga hagod niya ay mailap at kabado, at halatang takot na magkamali. Malinaw na peke lang ito. Ginaya lang niya. Hindi ito orihinal na gawa. Kaya kahit sa ibang aspeto ay mukhang perpekto ang painting na ito, hindi pa rin ito matatakpan ang katotohanan. Isa itong ganap na peke. Mula ulo hanggang paa, peke ito. Sa brush at tinta, may sariling dating din ito. Ay, hindi ko inakala na pagkatapos ng higit 30 taon sa chin, chess, calligraphy, at painting. Sa pagkakataong ito, ay malilinlang pa ako. Paano nangyari iyon? Nalinlang pala ang matanda. Hindi ko akalaing si Su Chenli sa larangan ng sinaunang calligraphy at painting ay ganito kagap makakita. Kahit yung tinatawag na master, nailoko rin si Master Liao. Pero siya, natutukoy agad ang totoo at peke sa isang tingin. Mas tumitingin ako, mas hindi ko siya mabasa. Su Chenli, natalo ako sa round na ito, at buong puso akong kumbinsido. President Xia, sa pagkakataong ito sa appraisal, isama mo na si Su Chenli. Nahihiya na ang matanda. Master Liao, hindi mo na kailangang ganyan. Pwede ka namang sumama kung gusto mo. Ituring mo na lang na nakikidalo ka. Sige. Payag ako. Pagdating doon, magpapanggap lang akong estudyante para matuto ng maayos kay Master Su. Nako, Master Liao, hindi nyo na kailangang maging formal ng ganyan. Bakit naman ganyan? Gusto ko pa sanang gawing personal assistant ko si Su Chenli. Ayan na, nagsimula na naman. Hindi lang yan, alam mo ba, may nagsabi kanina, kapag nanalo ako ang masusunod sa lahat. Hindi ka naman babawi sa sinabi mo, di ba? Sino namang bumabawi? So, ano bang plano mo? Susunod ako sa lahat ng gusto mo. Tungkol naman sa kung ano ang ipapagawa ko, hindi ko pa naiisip sa ngayon. Kapag naisip ko na, hahanapin kita. Sige na nga, ano ba talagang gagawin mo mamaya? Pwedeng sumama sa'yo. Isang dakilang babaeng seyo ka. Wala ka bang ibang dapat asikasuhin? Hindi ba pwedeng sumama na lang sa'yo? Hindi pwede. Gusto ko lang namang yumaman ng tahimik, isang seyo na buntot ng buntot sa akin. Ayaw ko ng atensyon. Paano naman ako makakapulot ng swerte niyan? HMP, ayaw mo bang sumama ako? Susundan na lang kita ng palihim. Titingnan ko kung ano talagang binabalak mo. Ito na siguro yung tindahan ng bato, na sinabi ni Li Yunpeng. Tignan ko nga ang kalidad ng mga galing Myanmar na batong ito. Ordinaryong bato, 5 piso. Ice Jade, 8 milyon. Imperial Purple, 10 milyon. Hindi ko akalaing may legit talagang gamit dito. Boss, magkano naman itong batong to? Mukhang marunong tumingin ang batang to ah. Maganda ang forma ng batong yan. Sige, 20,000 na lang. Oh, hindi ba tong basura kong ex-boyfriend? Anong nangyari? Wala ka na bang makain? Kaya napadpad ka rito. Sumusubok lang ng swerte sa sag-ala ng bato.
Yan Z, normal lang sa mga taong mukhang basurang walang pera. Ang umasang yayaman agad sa pakikipagsapalaran. Sa huli, kahit brief, wala nang matitira sa kanya. Kayo palang magkaparehang aso. Sino ang tinatawag mong aso? Hayaan mo na, honey. Ang batong napili niya ay magiging karma niya. Tignan mo ang skin ng bato, magaspang. Hindi pantay-pantay. Imposibleng may laman na jade yan. Sayang lang ang 20 mil niya sa wala. Boss, hihiwin ko na ito ngayon din. Sige. Hala, 20 mil. Pumasok na ang 20 mil. May laman, Ice Jade ito. Bihirang-bihirang Ice Jade ito. Yayaman na ang batang to. Paano nangyari yun? Totoo ngang may laman. Ang ganda ng kalidad ng Ice Jade na yan. Daang milyon ang halaga niyan. Honey, paano siya nagkaswerte ng ganun? Huwag kang mainis, honey. Tuturuan ko siya ng leksyon mamaya. Sandali lang, ang Jade niyang yan ay magiging atin na. At libre pa. Totoo ba? Siyempre. Su Chenli, tama ba? Matapang ka bang makipagpustahan sa akin? Su Chenli, tama ba? Matapang ka bang makipagpustahan sa akin? Anong postahan? Pipili tayo ng tig-iisang bato. Tignan natin kung alin ang mas mahal ang laman. Kapag nanalo ako, iyong bato ay mapupunta sa akin. At kapag natalo naman ako, babayaran ko ang katumbas na halaga nito. Payag ka. Kaya mo ba talagang tumaya? Ikaw na basura. Kayong dalawa mismo ang lumapit para magbigay ng pera. Kung ganun, hindi na ako mahihiya. Ang batong hawak ko ay isang puro Imperial Violet. Kahit pagsama-samahin nyo pa, lahat ng bato dito, walang tatalo sa halaga nito. Tignan natin kung paano nyo ako matatalo. Ang batong pinili niya ang pinakamapangit sa lahat ng bato rito. Honey, panalo na tayo. Gawin nating pulubi ulit ang isang yan. Eto na lang. Sige. Mutton Fat Jade, 100,000. Hindi ko inakalang may ibubuga rin pala ang ligang na to. Nakapili pa siya ng batong may jade sa loob. Sayang lang. Ang Imperial Violet ko ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Malayo ang agwat niyan sa Mutton Fat Jade mo. Maghintay ka na lang na matalo at magbayad. Tapos na ba kayong pumili ng mga bato? Kung tapos na, sisimulan ko na ang paghiwa. Hiwain mo na, punahin mo ang sa akin. Pag lumabas ang laman, siguradong mawawalan na siya ng pag-asa. Sige. Ang laki at ganda ng batong yan. Siguradong may magandang laman yan. Mukhang eksperto ang mga to Sayang si Su Chenli. Kulang sa karanasan ang batang yan. Piliin ba naman ang batong puro gasgas ang itsura? Paano magkakaroon ng laman yan? Hindi mo pa rin ba nakikita? Talagang gusto niya lang ang batong yan. Kakalabas lang ng jade sa batong pinili niya. Kukunin na agad nila ang jade. Sayang talaga. Su Chenli, swerte mo lang siguro. Masyado ka pang bata. Imbes na mapakinabangan ang batong nakuha, ibinibigay mo pa sa iba. Tapos maglalabas ka pa ng pera. Nakakainis, may laman nga. Mutton Fat Jade nga ang lumabas. Kahit hindi ganoon kamahal ang presyo, siguradong hindi malulugi. Su Chenli, sabi ko na sa'yo, hindi ka tatalo kay Ligang. Ngayon, tapos ka na. Ang Ice-type Jade na to ay amin na. Wala pa namang lumalabas sa inyo. Anong ipinagmamadali mo? Ang tigas pa rin ng mukha mo. Anong oras na? Nagpapanggap ka pa rin. Ayos lang yan, honey. Paglabas ng resulta, siguradong mawawalan yan ng gana. Ang Mutton Fat Jade ni Mr. Ligang. Nagkakahalaga ng 100,000. Ang galing mo talaga, Ligang. Katatapos lang magsimula, kumita na agad ng 100,000. Oo nga, ang perang to.
Yung ibang tao, kahit magtrabaho ng isang taon, sa delivery, hindi ito maiipon. Sino ang nagsabi, maya-maya lang, kaya ko nang makakuha ng milyon-milyon mula sa'yo. Sus, tigas pa rin ang ulo mo ah. Mamaya, kahit lumuhod ka pa sa harapan ko, hindi ko na ibabalik sa'yo ang jade na yan, mister. So, dapat na nating hiwain ang bato mo. Tuloy pa ba? Sige, hiwain. Pasensyoso akong tao, kaya kayang-kaya ko. Wala namang bahid ng kulay sa unang hiwa. Mukhang basura na ito. Hindi naman talaga maganda ang kalidad ng batong to. Amateur lang yang si Su Chenli. Chamba lang yung kanina. Su Chenli, wala pa rin kulay sa unang hiwa. Hindi pa rin si Suko. Tama ka riyan. Ibigay nyo na lang sa amin yang bato. Para sa isang taong tulad mo, naubos na ang pera. Hinding-hindi ka yayaman habang buhay. Sandali lang. Ha ha ha. Lumabas na, may lalabas na. Ha ha ha, lumabas na, may lumabas na. Ito yung pambihirang Imperial Purple. Milyon-milyon ang halaga nito. Hindi ako makapaniwala, nakakuha talaga ang lalaking to. Totoong Imperial Purple nga. Hindi ko akalain na si Su Chenli ay marunong pala sa sugal na bato. Itong taunang to, paano siya nakakuha ng Imperial Purple? Hindi ito maaari. Ano? Ligang, nasa harap mo na. Ang Imperial Purple, kahit ang konting kulay na ito lang, ay mas mahal pa kaysa sa Mountain Fat Jade mo. Hindi ko na matandaan kung ilang beses na mas mahal to. Aatras ka na sa usapan. At bakit naman kung aatras ako, anong magagawa mo? Wala ka namang saksi. Bakit ganito ang taong to? Kanina lang, mamatay-matay siya sa kagustuhan sa bato ng iba. Tapos nung natalo siya, magdadayaan siya. Ang kapal naman ng mukha mo. At bakit? Anong magagawa mo kung makapal ang mukha ko? Sinasabi ko sa inyo, isa akong mataas na opisyal sa SIA Group. Sino mang sumubok na kalabanin ako, sisiguraduhin kong pagsisisihan nyo ang ginawa nyo. SIA Group. Diyos ko, iyon ang pinakamalaking korporasyon sa lungsod ng Tianhai. Iyon ang SIA Group ni Xia Yuyan. Hindi ko akalain na ang opisyal ng SIA Group ay, tara na, umalis na tayo. Akala mo makakaalis ka. Wala akong kinatatakutan. Ano naman ngayon? May ibubuga rin ako. Sinasabi ko sa iyo, hindi lang ako opisyal ng SIA Group, isa rin akong kampyon sa street fighting. Kapag kinakalaban mo ako, sisiguraduhin kong luluhod ka sa harap ko. Ganun ba? Gusto ko yan subukan. Naghahanap ka ba ng away? Ligang, handa nang sumuntok. Right hook sa mukha ang target. Mahina siya sa depensa. Hindi matatag ang kanyang tindig. Buka ang gitna niya. Aray ko. Love, ayos ka lang. Kampyon sa street fighting, yan lang iyon. Nakakatawa ka. Ang galing mo naman, bata. Kampyon ako sa street fighting. Hindi ko inakalang matatalo mo ako. Ikaw na delivery boy lang. Hindi ko inakalang matalas pala ang paningin ni Su Chenli. At ang lakas pa niyang lumaban. Kung may boyfriend siguro ako na ganito. Hindi ba napaka-safe ko lagi? Hindi ko inasahan na ang Chenlian ay nakakatulong din pala sa pakikipaglaban. Kahit hindi pa ako nakapag-training ng martial arts. Ang bawat kilos ni Ligang ay napakabagal sa paningin ko ng Chenlian. Bawat tira niya ay alam ko na ang susunod. Kaya madali ko lang makita ang kahinaan niya. Napakaganda naman nito. Su Chenli, tapos ka na. Ang lakas ng loob mong manakit. Alam mo ba kung sino si Ligang? Isa siyang mataas na opisyal sa SIA Group. Tama ka, Su Chenli. Kahit pa malakas ka, ano naman? Sabihin ko sa iyo, sa mundong ito, lakas at koneksyon ang labanan. Ako ay isang mataas na opisyal sa SIA Group. Gusto mo bang subukan? Isang tawag ko lang. Papaupuin kita sa wheelchair habang buhay. Wala akong pakialam kung anong klaseng opisyal ka. Utang mo sa akin ang 8 milyong yuan. Bayaran mo ako, bawat sentimo. Ang matalinong tao ay hindi nagpapatalo, akin na ang pera. Ito. Brother Kang, huwag mong ibibigay sa kanya. Ang 8 milyong iyan ay sapat na pambili ng napakaraming bag para sa akin. Sa tingin mo, kung hindi natin ibibigay, makakalabas pa tayo ng buhay ngayon. Nailipat ko na ang pera. Su Chenli, nagbabala na ako sa iyo. Ang ibang pera, maaari mong makuha. Pero baka hindi mo naabutan ang pagkakataong gastusin. Sandali.
Hindi ko man lang alam na, ang Sia Group ay may napakalakas na tao pala. President Sia, bakit kayo nandito? Siyempre, para puntahan ang boyfriend ko. Ano? Ano? Si Su Chenli ang boyfriend niyo. Bakit nandito ang babaeng ito? Hindi kaya sinusundan niya ako. Ligang, narinig ko, balak mo raw gantihan ang boyfriend ko. Hindi ko akalain na sa Sia Group ay may katulad mong napaka-importante pala. President Sia, nagkamali po ako. Patawad po, ituring niyo na lang na. Wala akong sinabing katarantaduhan kanina. Hindi ko po talaga alam na si Brother Su ay kasintahan niyo pala. Ligang, sino ba ang babaeng iyan? Bakit takot na takot ka sa kanya? Ikaw na sama-sama sa isang delivery boy, anong binubuga mo? Akala mo ba, hindi ka niloloko? Tanga ka ba? Siya ang presidente ng Sia Group, si President Sia Yuyan, ang pinakamalaking babaeng boss sa lungsod ng Tianhai. Ikaw na malanding babae, naglakas loob kang paghiwalayin ang relasyon namin ni Su Chenli. Sabihin ko sa iyo, simula ngayong araw, wala ka nang kinalaman sa kanya. Hindi, love. Ano bang sinasabi mo? Umalis ka na. President Sia, nagkaintindihan lang tayo ng mali. Sa totoo lang, close kami ni Brother Su. Hey, hindi ko siya kilala Nakita mo na, hindi ka kilala ng boyfriend ko. Kaya ligang, bukas, hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho. Ako. Ano ba yan? Bagong taon pa naman President Sia. Brother Su, alam ko na ang mali ko. Nagmamakaawa ako, bigyan niyo lang ako ng isang pagkakataon. Sino ang magbabayad? Si President Sia na lang ang magbabayad. Alista mo na lang sa account ko. Paanong ang isang tulad ni President Sia Yuyan ay magkakagusto sa isang delivery boy? Imposible ito. Nakakatawa ang mga taong yan. Hindi nila alam ang kanilang kinakalaban. Hay nako, talaga lang. Sino ba ang mag-aakala na si Su Chenli pala ang boyfriend ni President Sia? Ha. Ngayon, tiyak na lagot si Ligang. Ha. Tara na, Su Chenli. Mabuti si Sia Yuyan. Tandaan ninyo ang araw na to. Akala ninyo ba dahil wala na ako, ay hindi na matatapos ang Sia Group? Sige lang. Babawiin ko ang lahat ng nawala sa akin. Miss Go, interesado ka bang tulungan si Miss Sia? Gumawa tayo ng bagong plano. HMM. Isang dakilang babaeng seo. Pero bakit mo ako sinusundan? Ano bang problema mo? Katatapos ko lang kaya ipagtanggol ka. Ano ang sabi mo? Sabi ko, ipinagtanggol kita kanina. Tama. Ha. Kung ganoon, marami ring salamat. Dahil lang sa ipinagtanggol kita, kailangan ba talagang tanggalin ang isang opisyal ng kumpanya? Isang salamat lang ang katapat nito. So ano ba ang gusto mo? Ito pa rin ang sasabihin ko. Maging personal assistant kita. Sa susunod na mangyari ang ganito, hindi mo na kailangang magpasalamat. Naiintindihan mo ba? Ha. Ano ba, President Sia? Huwag mo naman akong biruin. Hindi ako nagbibiro. Sa totoo lang, ikaw ang tipong gusto ko. At saka, noong huling beses, kusa mo akong hinalikan. Ang tapang mo diba? Bakit ngayon? Nagpapakyut ka ng ganyan. Sino naman ang may ganang maghanap ng oras? May mga kailangan pa akong asikasuhin. Sa kumpanya, mauna na ako. Pero seryoso ako sa sinabi ko. Pag-isipan mong mabuti. Ang mga babaeng agresibo, talagang nakakatakot pala. Mayroon pa akong dalawang jade na kailangang ibenta. Tamang-tama, gagamitin ko ang Chenlian para tumingin sa paligid. Saan kaya may bibili ng mahal? Sa direksyong Hilagang Silangan, 3 kilometro, 3 oras mula ngayon ang pinakamagandang tiyempo. Diyan pinakamataas ang presyo ng jade. Tignan ko nga kung ano ang meron sa direksyong ito. Sino kayang boss ang naghihintay sa akin? Hindi ko inakala na may subasta ng jade pala rito. Kung wala ang Chenlian, siguro ay wala akong kamalay-malay.
Sir, 2 oras pa, bago magsimula ang subasta. Kung wala kayong VIP card, hindi kayo papayag ang pumasok. Hindi ako nandito para bumili. Nandito ako para magbenta. Tignan mo ang suot niya. Ang simple. Baka nakapulot lang ng basurang jade. Kaya siguro siya pumunta rito para makabenta ng mahal. Ito ay subasta ng jade, isang prestihiyosong lugar. High class ito. Akala mo ba ay palengke ito? Hindi kami tumatanggap ng kahit anong jade. Ang lahat ng jade para sa subasta ay naka-schedule na. Kung wala ka ng ibang sasabihin, maaari ka nang umalis. Maaari bang umalis ka na? Kung ito ay purong jaded ice variety, hindi ba ito tatanggapin ng auction house nyo? Purong jaded. Nagbibiro ka ba, sir? Alam mo ba kung gaano ito kahirap hanapin? Kahit ang maliit na piraso nito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Huwag mo na sana kaming aksayahan ng oras. Ito ay, totoong jaded nga ito. Hindi ko akalaing makakakuha ang batang ito ng mamahaling jaded na gaya nito. HMM. Maganda naman ang itsura at kalidad nito. Pero hindi pa ako sigurado. Sigurado ka bang jaded ito? Sabi ng manager namin, lahat ng jaded sa Tianlong Auction House ay dumaan na sa matinding pagsusuri. Ano namang sinabi mo? Sabi ko, ganito ba kayo mag-trato ng mga bisita? Lalong-lalo na ng mga VIP ng Tianlong Auction House. Manager Wang, hindi ko po. Hindi ko sinasadya. Nag-aalala lang ako na baka manloko siya. Lumayas ka sa harapan ko. Haha. Ahahaha, pasensya na po, sir. Hindi, VIP pala. Hahaha, maligayang pagdating sa Tianlong Auction House. Gusto nyo bang ipa-auction ang hawak ninyong jaded? Sa auction house na ito, sa wakas ay may nakilala rin akong marunong tumingin ng bato. May plano nga ako, pero depende pa rin sa sinseridad ng auction house nyo. Kung masyadong mababa ang presyong iaalok nyo, alam nyo naman siguro, ang ganitong klaseng jaded. Hindi ako mahihirapang humanap ng ibang bibili. Hahaha, huwag po kayong mag-alala. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pasensya na sa empleyado kanina, hindi niya alam ang ginagawa niya. Magtiwala kayo, ang Tianlong Auction House namin, ang pinakarespetado sa industriya. Tuloy po kayo sa loob. Sir, ang jaded ninyo. Maaari ko bang masuri ng mabuti? Siyempre, walang problema. TSK. Grabe. Hindi ko inakala. Isa nga itong purong jaded ice variety. At napakalaki pa nito, sir. Ang pyesa mong ito, mukhang ngayon lang ito hinati mula sa bato. Ang talas ng mata nyo, Manager Wang. Hahaha, nagbibiro ka, sir. Kung pagalingan lang din ng mata, ang taong nakakapaglabas ng ganito kagandang jaded, siya ang tunay na may mahusay na paningin. Hahaha. Manager Wang, diretsahan na tayo. Gusto ko ng tuwirang usapan. Sabihin nyo na lang sa akin. Kung ipapa-auction ko ito dito, magkano ang kikitain ko? Gaano ito kamahal? Ang linaw ng kulay at water content nito. Isa itong top tier na ice variety. Ang kulay ay napakabalanse at matingkad. Sa palengke, kaya nitong umabot ng 8 milyon. Ngunit kung dito sa aming Tianlong Auction House, sa galing ng aming auctioneer, maaari itong umabot ng higit 12 milyon. 12 milyon, ganoon kalaki. Mukhang ang aking Chenlian, mata ng langit, ay hindi nga nagkamali. Tama nga ang desisyon ko na dalhin ito rito, upang makuha ang pinakamalaking tubo. Pero may isang mahalagang bagay na kailangan ko munang sabihin sa inyo. Ano iyon? Ang komisyon. Komisyon. Dapat mong malaman, kapag ipinagkatiwala ninyo ang jade sa aming auction house para ibenta, syempre, may kaukulang. Komisyon kaming kukunin. Standard rate ay 20%. Pero, dahil mataas ang halaga ng jade nyo, at ito ang unang beses ninyo rito, kaya ko itong ibaba sa 15%. May paraan ba para lalo pang mapababa ang rate na ito? Siyempre mayroon. Kapag naging opisyal na Platinum VIP ka ng aming auction house, maaari naming gawing 7% na lang ang komisyon. HMM. Pero medyo mahigpit ang mga requisitos para maging Platinum VIP, kahit pa mahalang halaga ng jade mo. Kailangan pa ring magbayad ng membership fee. Hahaha. Pero kung isa lang, ang jade na ito ang dala ko,
Parang hindi sulit, di ba? Paano kung maglalabas pa ako ng isang gamit na mas mahal pa sa Ice type Jade na to? Hahaha, Mister. So, nagpapatawa ka ba? Ang Ice type Jade na ito, kahit sa aspeto ng kalidad, linaw, o kulay, ay maituturing na pambihira sa mga nakaraang taon. May mas mahal pa sa Ice type Jade na ito. Hindi ko yata kayang isipin yan. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo. Ito. Huwag mong sabihin ito ang Imperial Purple Jade. Tama ka. Ito nga ang tunay na Imperial Purple Jade. At napakataas pa ng kalidad nito. Ang Imperial Purple Jade. Sir, pakisuyo na ipasok ang Jade na ito sa Tianlong Auction House. Gagawin namin itong highlight at irerepresenta ito ng bongga sa bidding. Manager Wang, sabihin mo nga sa akin, magkano kaya ang aabutin ng presyo nito kapag ibinenta nyo rito? Sa ganda ng kalidad nitong Imperial Purple Jade, base sa karanasan ko sa industriya sa loob ng maraming taon, imposibleng hindi ito umabot ng daan-daang milyon. Daan-daang milyon. Ang halaga ng Jade mismo. Siyempre hindi aabot ng ganyan. Pero dahil mahusay ang pag-auction, dagdagan pa ng hype sa bidding. At ang diskarte ng aming auction house, ang final price nito ay malamang na umabot ng daan-daang milyon. Totoo ang sinasabi ng manager. Ang system na nagbigay ng Imperial Purple Jade na ito, presyong 10 million lang ang nakalagay. Hindi ko inakala na sa auction house na ito, ay maibebenta ito ng daan-daang milyon. Mukhang napakabihira pala talaga ng Imperial Purple Jade na ito sa mundo ng mga antigo. Kaya, paano ang gagawin natin sa komisyon? Haha, Mr. Su, diretsahan kang magsalita ah. Kung ibibigay mo talaga ang Jade na ito, para ibenta sa aming auction house, gagawan ko ng paraan para ikaw ay ma-upgrade agad bilang Platinum VIP, para 7% na lang ang komisyon mo. Ay enjoy mo rin ang serbisyo namin, tulad ng priority access sa lahat ng auction, pati na ang mga VIP seats sa front row. Deal. Hahaha. Sir, ito ang iyong Platinum VIP card, at ito ang iyong VIP pass. Ngayon, maaari na akong pumunta sa, pwede pa bang sumali sa auction? Siyempre, pwedeng-pwede. Ang 2 piraso ng Jade mo, itatampok natin ito bilang isang misteryosong item sa auction na ito. Aayusin ko agad. Sige. Pasensya na po, medyo matagal pa bago magsimula ang auction. Kung hindi kayo VIP, bawal kayo rito. Kwalipikado na ba akong pumasok ngayon? Paumanhin po, hindi ko po agad nakilala ang isang tulad ninyo. Tuloy po kayo sa loob. Mukhang hindi magtatagal ang server na yan. Sino ba ang lalaking yan? Ngayon ko lang siya nakita rito. Oo nga, napakabata pa pero kaya niyang umuupo sa harapang hanay ng auction hall. Mukhang hindi siya kung sinong ordinaryong tao lang. Ang pangalan ko ay Gu Qingming, CEO ng Chun Group. Isa na namang babaeng CEO. Pero sa bagay, tama lang pala. Ang mga nakaupo sa harap ng Tianlong Auction House ay mga VIP. Siguradong nasa mataas na posisyon lahat sila. Hindi ko lang alam kung magkakilala sila. Ni Xia Yuyan. HMM. Kumusta? Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Gu Qingming, CEO ng Chun Group. Ikaw siguro si Su Chenli, hindi ba? Oo. Kilala mo ako. Matagal na kitang binabantayan. Hindi ko lang inasahan na magtatagpo tayo, dito mismo sa harap ng Tianlong Auction House. Hindi ko akalain na ang isang hamak na tulad ko, ay papansinin ng isang dakilang tao. Nagaya mo, Miss Gu. Hindi lang basta pansin. May tanong ako na matagal ko nang gustong itanong sa iyo. Gusto mo bang maging asawa ko? Ha? Kamakailan lang, hindi lang ang swerte ko sa pera ang gumaganda. Pati na rin ba sa pag-ibig? Bakit 2 babaeng CEO? Ang isa ay gustong gawin akong boyfriend. At ang isa naman ay asawa. Miss Go, huwag mo naman akong biruin ng ganyan. Ngayon lang tayo nagkita, di ba? Ngayon lang nga tayo nagkita. Pero matagal ko nang alam na gustong gumastos ng malaki ni Xia Yuyan para makuha ka. At gawin kang pribadong assistant niya. Kilala mo si Xia Yuyan.
Hindi lang basta kilala, kaming dalawa ang pinakamahigpit na magkaribal sa negosyo. Sa simpleng salita, mauunawaan mo kung bakit kami magkaaway. Tingnan mo, kilala pala ng batang yan si Miss Go. Oo nga, at tila napakalapit pa nila sa isa't isa. Nakakainggit naman. Talagang nakakainggit. Kaya ang mga bagay na gusto niya ay hindi niya makuha-kuha. Interesado rin naman ako. HMM. Miss Go, parang medyo biglaan naman yata ito. Biglaan ba? Hindi ba't ang mga lalaki ay mahilig sa ganitong thrill? Hindi ko alam kung anong klase siyang tao para mapapayag ang malamig na si Miss Go na gumawa ng ganito. Maligayang pagdating sa inyong lahat, dito sa Tianlong Auction House. Tamang-tama lang ang dating ng auctioneer, HMM. Balita ko, may espesyal na jade daw, na itatampok sa auction ngayon. Hindi ko alam kung anong klase at kalidad nito. Sa tingin ko, sa Tianlong Auction House, ang gagawin nilang main attraction ay ang hiyas na jade na yelo. Tama ba? Tama. Ang huling main attraction ay isang hiyas na jade na yelo. Kaso lang ngayon, pambihira na ang mga ganyang jade. Lalo na ang uri ng Imperial Purple Jade na mataas ang kalidad. Halos hindi na makita kahit saan. Bata, may alam ka ba sa mga bato? Ah, pwede na. Ipresenta na ang ating unang item. South Red Agate. Starting price ay 1,000,000 yuan. Ang bawat dagdag ay hindi bababa sa 100,000. Nag-aalok ako ng 1,000,000. Ako naman ay 1.2 milyon. 3 milyon. Ano? 3 milyon. Talagang napakayaman ni Miss Go. Hindi nga nagkakamali ang bansag sa SEO ng Chun Group. Hindi ko na kayang habulin ang presyong iyan. 3 milyon sa unang beses. 3 milyon sa pangalawang beses. 3 milyon. Sold. Isang ordinaryong red agate, nabenta ng 3 milyon. Grabe, ang isang ito, si Gu Qingming, ay talagang malakas gumastos. Mukhang ang susunod na 2 piraso, ay may pag-asa ring may benta sa mataas na halaga ah. Ipresenta ang susunod na item. Ito ay isang hiyas na jade, na may pinakamataas na kalidad. Ang nagbebenta ay isang misteryosong lalaki. Ayan na ang aking jade. Diyos ko, ang ganda ng kalidad ng jade na ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Tama, napakaganda ng pagkakapreserba. At ang liwanag nito ay para sa yelo. May mga natural na guhit pa sa loob nito. Ang jade na ito. Akin na ito kahit pa gusto ni Miss Go. Kailangan ko ring subukang makipagkompetensya. Ang tagal ko nang hindi nakakakita ng ganito kagandang jade. Ang panimulang presyo ay 8 milyon. Ang bawat dagdag ay hindi bababa sa 500,000. Nag-aalok ako ng 8 milyon. 8.5 milyon. 10 milyon. Miss Go, masyadong malaki na ang nagastos mo ngayong araw. Sa tingin ko, huwag na nating sayangin ang pera. Ibigay na natin ang jade na ito sa iba. Ang mga bagay na gusto ko, si Gu Qingming, ay siguradong makakamit. 12 milyon. Nice, gumana ang panggigising. Ngayon, antayin ko na lang, habang nagpapataasan kayo ng presyo. Mag-aalok ako ng 12.5 milyon. Bagaman ang jade na ito, ay hindi ganoon kamahal ang tunay na halaga. Sobrang ganda talaga nito. Ayoko talagang ibigay sa iba. 15 milyon. Boss na nag-aalok ng 15 milyon. May mas mataas pa ba? 16 na milyon. Boss na nag-aalok ng 16 na milyon. 16 na milyon? Grabe. Doble na ang itinaas ng presyo ng jade na ito. Mukhang ang desisyon kong ilagay ang jade na ito sa auction ay talagang pinakatamang desisyon. 16 na milyon sa unang beses. 16 na milyon sa pangalawang beses. 16 na milyon tatlong beses. 20 milyon. 20 milyon. Diyos ko. Talagang itinaas pa ni Miss Go ang presyo. Tumaas hanggang 20 milyon. Halos lampas na ito. Sa triple ng presyo ng Ice Seed Jade, di ba? Walang binatbat. Walang binatbat. Hindi talaga matatawaran ang galing ng president ng malaking korporasyon. Napakabukas palad talaga. 20 milyon sa unang beses. 20 milyon sa pangalawang beses. 20 milyon sa pangatlong beses. Ibinibigay na ang item kay Miss Go. Ice Seed Jade na napanalunan.
Miss Go, gumastos ka ng 20 milyon para sa isang pirasong ice jade lang. Bakit? May problema ba? Naniniwala ako na ang bawat produkto ay may katumbas na halaga nito. At basta may pera ako, kahit ano, makukuha ko. Gaya nitong jade. O kaya, ikaw. Miss Go, huwag niyo naman akong biruin ng ganyan. Hindi ako ibinebenta. Alam kong kahit gumastos ng malaki si Xia Yuyan, hindi kanya kayang makuha. Siguradong kakaiba ang halaga mo. Pero ayos lang yan. Ako naman ay matyaga. Kung ano ang gusto ni Xia Yuyan, pilit ko talagang kukunin. Ha ha ha. Ha ha ha. Panoorin na lang natin ang mga susunod na bidding. Miss Go. Ha ha ha. Matagal na rito si Su Chenli. Pero wala pa siyang banibaylang bato. Masyado bang mahal ang presyo? Kung may nakita kang gusto mo, sabihin mo lang sa akin. Bibilhin ko para ibigay sa'yo. Ha 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 ha. Salamat. Salamat. Hindi na. Salamat talaga. Ano iyon? Boss Xia, hindi na maganda ang sitwasyon. Si Gu Qingmeng ay nasa Tianlong Auction House. Nagsasaya at nagbibiroan kasama si Su Chenli. Masyado pa silang sweet sa isa't isa. Ano? Ang sumpa na Gu Qingmeng na iyan. Naglakas loob siyang agawin ang lalaking gusto ko. Hintayin niyo lang ako riyan. Sa Tianlong Auction House siya, di ba? Papunta na ako agad. Ang susunod na item para sa bidding ay ang espesyal na bato mula sa misteryosong Ginoo. Ang panghuling hiyas na ihahain. Kahit ang ice jade ay hindi pala ang panghuli. Ano nga ba talaga ang hiyas na panghuli? Siguro naman ay isa itong pambihirang hiyas, di ba? Mahirap sabihin, pero kahit ano pa iyan, pipilitin ko itong makuha. Darating na ang aking natatanging Emperor Purple. Hindi ko alam kung magkano mabibenta ang Emperor Purple na ito. Dito sa auction house na ito, magiging magkano kaya? Diyos ko, ito ay isang pambihirang Emperor Purple Jade. Ang ganda ng kulay nito. Isang pambihirang Emperor Purple Jade. Ang tagal ko na rin hindi nakakakita ng ganito. Ngayon, siguradong makuha ko ito. Makukuha mo yan. Ang pambihirang Emperor Purple Jade na ito. Panimulang presyo ay 20 milyon. Kailangang hindi bababa sa 1 milyon ang dagdag sa bawat tawad. Nag-aalok ako ng 20 milyon. Nag-aalok ako ng 30 milyon. Nag-aalok ako ng 50 milyon. 50 milyon, may mas tataas pa ba? 50 milyon sa una. 50 milyon sa pangalawa. 80 milyon. 80 milyon, Diyos ko, baliw na ba si Miss Gu? Ayos. Ang pambihirang Emperor Purple Jade na ito, napunta na naman sa kamay ni Miss Gu. 80 milyon, hindi ko akalain na ang isang Emperor Purple. Ang batong purpura ay naibenta ng 80 milyon. 80 milyon ng isa. 80 milyon ng dalawa. 100 milyon. Hindi ba yan si President Xia ng Xia Group? Nabalitaan ko, mortal na magkaaway sina President Xia at President Gu. Mukhang magiging exciting ito. Tama, hindi lahat ng magagandang bato ay mahahablat ni President Gu. Xia Yuyan. Minsan, may mga taong sobrang kapal ng mukha. Gusto pa talagang manulat habang hindi ako nakatingin. Manululot. Feeling ko ay wala pang malinaw na relasyon sa inyong dalawa ni Su Chenli, di ba? Ikaw. Hindi ko naman gustong makialam sa inyong dalawa. Pero pwede bang maghintay? Mag-away na lang kayo pagkatapos ng auction. Nag-aalok ako ng 200 milyon. 300 milyon. 500 milyon. Diyos ko, umabot sa 500 milyon ang presyo. Nakakatakot talaga kapag ang dalawang boss na ito ang naglalaban. Ito na yata ang pinakamataas na presyo. Naabot ng isang bato sa loob ng maraming taon. 500 milyon ng isa. 500 milyon ng dalawa. 500 milyon ng tatlo. Sold. Grabe, umabot talaga ng 500 milyon. Ang dalawang ito, talagang nagpapataasan. Sobrang yaman talaga nila. Bakit hindi mo ituloy ang pagtawad? Hindi ko naman gusto ang Jade. Walang dahilan para makipag-agawan sa iyo. Ang gusto ko lang ay tiyaking ang tao ko ay hindi mo manunulot, sapat na yun. Kung ganoon, siguraduhin mong mababantayan mo siya ng maigi. Dahil balang araw, sisiguraduhin kung sa akin siya mapupunta. Ang lalaking iyan, pinag-aagawan ng dalawang malalaking seo. Napakaswerte naman niya. Nakakainis, naiinggit tuloy ako sa kanya. Ang mga ganitong babaeng seo, normal na tao ay swerte na kung makaisang ligaw. Pero siya, dalawa ang naghahabol. Su Chenli, saan ka pupunta? Hindi mo naman siguro hinahayaang makuha ka niya, di ba?
Miss Go, ang jade na binili ninyo ay nailagay na sa inyong nakatalagang vault. Salamat. Bakit ka sumunod? Hindi ko gusto si Xia Yuyan. Gusto mo bang sumama na lang sa akin? Ang kapal din ng mukha mo. Sabihin ko lang sa iyo, kami na ang nagtalik. Hindi ko akalain na si Su Chenli pala ay may ganito kalalim na ugnayan sa dalawang Seo. Hindi nga naman biro ang makakuha ng isang Emperor Purple na jade mula sa lalaking ito. Hindi ko naman gustong makigulo sa dalawang boss. Pero pwede nyo ba akong lubayan? Isa lang akong hamak na tao. Hindi ako parapat dapat sa inyong dalawa. Hindi ako naniniwala sa iyo kung wala kang gusto sa akin. Bakit ka sumunod dito? Sino namang sumunod sa inyo? Nandito ako para hanapin si Manager Wang. Oh, Mr. Su, hindi ko akalaing ang iyong mga rare na bato ay maibebenta sa halagang 500 milyon. Tunay na gumawa ka ng kasaysayan sa ating auction house. Ha ha ha. Ano, yung Emperor Purple na jade, ikaw ang nakadiskubre noon, tama. Hindi ko akalaing kaya mong makadiskubre ng isang napakagandang Emperor Purple. Parang alam ko na kung bakit si Xia Yuyan ay sobrang nanguhumaling sa iyo. May interes ka ba sa mga antep? Gusto mo bang maging appraiser ko? Paumanhin po. Napili ko na ang nararapat na posisyon para sa appraiser. Kahit hindi pa akin si Su Chenli ngayon. Sa gaganaping antique convention pagkalipas ng 3 araw. Siya ang aking magiging opisyal na appraiser. Ganoon nga ang sitwasyon. Pumayag na ako kay President Xia. Ang mga panuntunan ay nakatakda, pero ang mga tao ay may kakayahang pumili, di ba? Kung gusto mo, handa akong magbigay ng mas mataas na presyo kaysa sa kanya, o di kaya'y mas magandang gantimpala, para lang maging appraiser kita. Pag-isipan mong mabuti, hindi ako, si Gu Qingming, magpapatalo kay Xia Yuyan. Ang kaya niyang ibigay, kaya kung higaitan, HMM. Su Chenli, huwag kang maniwala sa kanya. Isa siyang tuso na parang sirena. Hindi ka magpapaloko, di ba? Huwag kang mag-alala, dahil nangako na ako sa'yo, na magiging appraiser mo. Hindi kita bibiguin. Mabuti. Kung ganoon, dadagdagan ko pa ng 200 milyon ang professional fee mo. Ganito ba talaga magbanggaan ang mga babaeng Seo? Isang salita lang, dagdag na agad ng 200 milyon. Nakakatakot talaga. May kailangan pa akong asikasuhin sa kumpanya. Maghihintay ako sa bahay mamayang gabi. Sige. Dahil sasama ako kay Xia Yuyan sa antique convention, kailangan ko ring maghanda ng ilang gamit na antep. Silipin ko nga sa antique shop. Baka may swerteng mahagip. 5 kilometro sa direksyong Timog Silangan. May positibong enerhiya sa loob ng antique shop. Dito na ngayon. Boss Wang. Ay, wow. Hindi ba ito ang matuwid na sugo ni President Xia? Bakit? Gusto mo bang bawiin yung mahigit 20,000 dolyar na ipinambili mo ng handicraft noong nakaraan? Sabihin ko lang sa'yo, walang bawi-bawi at walang refund. Iyan ang lumang batas sa mundo ng mga antep. Refund. 20,000 para sa isang obra ni Chi Baishi. Kahit pilitin mo akong mag-refund, hindi ako magbabayad. Boss Wang, ano ang pinagsasabi mo? Nagkakamali ka ng intindi. Hindi ba't kamakailan lang ay nahilig ako sa pangungulekta ng mga antep, kaya ako napadpad dito, para tignan kung may bago kang stocks. Hindi ko akalain na magbibigay ng pahiwatig ang Chenlian, na may kayamanan pala sa loob ng shop ni Wang Zhenhe na ito. Mukhang nabulag yata si Wang Zhenhe sa halaga nito. Dapat ay hindi lang ito basta antep. Iyon yata ang tunay na likhang sining ni Chi Baishi. Haha, ganoon ba? Ang mga antep dito sa shop ko, lahat ay dekalidad. Sige lang, tumingin-tingin ka lang. Sige, titingnan ko. Ha ha ha. Boss, masyado namang mahal ang mga antap mo. Paano kung ganito na lang? Humanap ka na lang sa akin ng ilang simpleng handicraft. Ang lolo ko raw, nitong huli, mahilig sa mga ganito. Handicraft ay ayos lang. Pero paalala ko lang, presyong fixed ito, hindi mura. At walang refund, ha? Ayos. Ha 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 ha.
Western Han Dynasty Bamboo Slips Texto ng mga Anolex. Nagkakahalaga ng 200 milyon. Northern Song Dynasty, Sushi Wood and Rock Painting. Nagkakahalaga ng 600 milyon. Isang piraso, 200 milyon. Isang piraso, 600 milyon. Ito lang ba ang tawag mo rito? Isang dekorasyon. Buti na lang at may potensyal ako. Hindi pwede. Hindi ako dapat mabuko. Hindi pwedeng malaman ni Boss Wang. May nakatagong antek sa loob ng dekorasyong ito. Sayang naman kung palalagpasin ko. Ehem. Ang probinsyano talaga. Mga dekorasyon lang iyan. Ba't ang tagal mong tinitingnan? Wala ka talagang alam. Hindi ko alam kung paano niya tiningnan ang mga gamit dati. Lumalabas na gumagamit ako ng peke para manloko ng tao. Hindi kaya nagkataon lang na nakita niya ang piraso na iyon. Hay. Kahit na dekorasyon lang ito, sa mata ng mga ordinaryong tao. Mapagkakamalan itong totoo. Kung bibilhin mo ang lahat ng ito, at ibebenta mo rito sa kalye ng mga antek, siguradong malaki ang kikitain mo. Ang balak talaga ni Boss Wang. Halatang halata na gusto niyang maningil ng mahal. Nako, Boss Wang. Masyado mo naman yata akong pinupuri. Hindi naman ako eksperto sa negosyo ng mga antek. Mabagal lang talaga ako mag-isip. Gusto ko lang bumili ng ilang dekorasyon para gawing display sa bahay. Sige lang. Alin ba ang nagustuhan mo? Bibigyan kita ng mas mababang presyo. Sa totoo lang, magaganda naman ang mga gamit mo. Ano sa tingin mo? Bigyan mo ako ng makatarungang presyo. Hindi kaya gusto lang talaga ng lalaking ito na bumili ng mga dekorasyon para sa bahay niya. HMPH, wala akong pakialam sa balak niya. Sisiguraduhin kong malaki ang kikitain ko sa'yo. Pambawi ko ito sa kahihiyang ginawa mo sa akin dati. Ha, kung ganoon. Lahat ng ito, isama na natin. Ibibigay ko sa'yo sa halagang 500,000. 800 milyon ang halaga nito, tapos ibebenta sa akin ng 500,000. Kahit sobrang sulit nito, para hindi niya mahalata ang anumang kaduda-duda. Hindi pa rin ako pwedeng pumayag agad. Boss Wang, ang mahal naman masyado. Dekorasyon lang ang mga ito. Kung ilalagay mo sa labas, hanggang 1,000 kada piraso lang ito. Ibig sabihin, lahat nito ay aabot lang ng 20,000. Tapos ibebenta mo sa akin ng 500,000. Akala ko ba wala siyang alam sa market price? Pero baliwala na iyon. Kahit papaano, mapapamahal din siyang 500,000. Magkano ba ang gusto mong ialok? Isama mo na lahat ng ito. Kukunin ko na. Ibalot mo na para sa akin. Bibigyan kita ng 30,000. Isama mo na rin ang lalagyang iyan. Baliw ka na ba? Ang dami-daming gamit. Tapos pati box hihingin mo pa. 30,000 lang. Sinasabi ko sa'yo ha. Kahit 50,000, gusto mo ba o hindi? Ayaw mo? Sige, aalis na ako. Gusto ko. Wala akong sinabing ayaw ko. Bakit ka ba nagmamadali? Sasabihin ko sa'yo. Kung hindi lang dahil sa matanda sa bahay, na mahilig sa ganitong gamit, sakto pang birthday niya. Hindi ko naman talaga bibilhin ang mga gamit na to. Ayun naman pala. Ang pagpapakita ng respeto sa magulang ang una sa lahat. Abot agad ang bayad. Abot agad ang paninda. Ha? Ha. Naku, sinasabi ko sa'yo talaga. Walang bawian. Bawal bawiin ang sinabi. Hindi babawiin. Ayos. Ha. 50,000 lang, nabili ko na ang worth 800 million. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon nila kapag nakita nila ang eksenang ito sa antique fair. Hay! Ikaw talaga, ha. Ikaw. Hay nako, ang sarap talaga kapag maraming pera. Nakaka-move in na sa malaking mansion. Ano? Kahit medyo maitim na itong bamboo slip. Pero ang mga sulat nito ay napakahalaga pa rin. Kung makikita ito ng marunong tumingin, hindi ba't ito na ang magpapabago? Sa kasaysayan ng sining, isa itong priceless treasure. Baka pati ang mga debateng pampanitikan, na libu-libong taon na, ay malutas nito. Kaya pala nagbabala ang Chenlian ko. Natataas ang halaga nito. Sino ang mag-aakalang, ang isang ordinaryong painting na tinta, ay gawa pala mismo ni Sushi. Salamat talaga.
Salamat, maraming salamat. Si Wang Jianhe, hindi marunong tumingin ng obra. Inilalagay lang ang mga priceless treasure na to. Kasama ng mga mumurahing handicraft, yung Chibay Shi noon. Totoong obra siya, ganun din. Kahit itong painting, ganun din. Sa huli, ako pa rin ang nakinabang. HMPH. Hoy, Panbo, busy ka ba? Boss Wang, kailangan namin ng konting tulong nyo. Oh, anong kailangan nyo? Si Li Yunpeng bilang isa sa mga organizer ng antique fair na ito, ay nagtatanong kung mayroon daw ba kayong ilang high-end na antique para makatulong sa event. Tutal, ang antique fair na ito ay hindi lang pang local natin. Pati mga sikat na manunulat ay dadalo rin. Sige, papunta na ako. Boss Sia, ang mga antik nyo, talagang hindi masama. Pero ang dadalo ngayon ay mga dalubhasa sa panitikan. Pati na yung mga eksperto mula sa ibang bansa, na nag-aaral ng ating kultura. Ang mga antik mo ba ay may sapat na bigat? Boss Lee, sa pagkakataong ito, wala na talaga akong magagawa. Dati, yung painting ko, baka sana nakatulong pa iyon. Kaso, sayang dahil, sinabi ni Su Chenli na peke iyon. Ngayon, hindi ko na maipakita sa iba. Tama, sino ang mag-aakalang sa edad na 20, ay ganun nakatalas ang kanyang paningin. Ayan na siya. Dumating na si Su Chenli. Boss Lee, nabalitaan ko na sa event na ito, ay may darating na mga international guests, di ba? Oo. Sila ay mga eksperto na dalubhasa sa pag-aaral ng ating kultura. Kung sa event na ito ay wala tayong may pakitang maayos na koleksyon, hindi ba nakakahiya tayo sa ibang bansa? So, ano nang napag-usapan ninyong dalawa? Hi, huwag mo nang itanong. Sa market ngayon, yung mga koleksyong makapagpapakita ng lalim ng ating panitikan ay masyadong kakaunti. Kahit na malawak ang koleksyon ni Boss Sia, tanging yung painting ni Chibay Shi lang ang pwedeng ay pang tapat sa kanila. Pero hindi pa rin yun sapat. Boss, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ba't narito na ako? Dahil nandito na ako, ang mga problema mo ay siguradong malulutas. Ikaw talaga, Su Chenli, huwag kang magmayabang. Ang antek na kailangan ni Boss, ay hindi lang basta mahal o magandang tingnan. Kailangan ito ng malalim na kabuluhang pangkasaysayan sa kasaysayan ng ating bansa, para naman mapahiya natin ang mga dayuhang eksperto na yan. Sigurado ka bang sulit ang koleksyon mo? Kung sulit ba ang dala ko? Depende na yan sa inyo, boss. Kung marunong ba kayong kumilala ng tunay na pyesa, Mr. So, sa totoo lang, hindi ko pa nasasabi sa iyo, nasa pagtatasa ng mga antek, ang pagkilala sa mga sinaunang manuskrito at sining. Ang pinakamahusay kong kakayahan. Kung ganoon, wala nang problema. Hey! Su Chenli, mukhang luma at sira-sira naman ang bagay na to. Kung wala ka talagang maipakita na disente, sabihin mo na lang, hindi ka namin masisisi, di ba boss? Mahirap na namang makahanap ng ganyang klase ng antep. Isa itong tunay na kopya ng bambong sleeve ng Anolex. Ano? May halaga ba talaga ang bambong sleeve ng Anolex? Nako, Mr. Su, saan mo naman nakuha ang isang yan? Nakuha ko lang kay Wang Jianhe sa halagang 50,000. Saan mo ba talaga nakuha ang bagay na yan? Hindi ko pa masasabi sa inyo ngayon. Pero kung may pagkakataon, marahil ay ibabahagi ko ang pinagmulan nito sa antique exhibition. Hahaha, ayos na ayos. Dahil mayroon tayong kayamanang walang kapantay sa darating na antique exhibition. Sa bahaging ako ang nagpapatakbo, iyong segment tungkol sa kasaysayan at sining. Siguradong mapapanganga ang mga dayuhang eksperto na yan. Hahaha, hindi lang yan. Kapag inilabas ang mga koleksyong ito, siguradong dadagsa ang mga media. Sa oras na iyon, ang ating antique exhibition, ang magiging pinakasikat na kaganapan sa nakalipas na mga taon. Boss, sa tingin ko, hindi lang ito basta isang lumang libro o dokumento. Ito ay isang pambansang kayamanan. Hindi ba parang masyadong mataas ang tingin mo rito? Siya yan, marahil ay hindi mo pabatid na ito ang magbabago sa kasaysayan ng ideolohiya at literatura ng ating bansa. Ito ay isang kayamanang hindi matutumbasan ng salapi, bago pa ang panahon ni Emperor Wu ng Han. Ito ang orihinal na kopya ng Anolex noong maagang Western Han. Ang bersyon nito ay maaaring iba sa mga bersyon na mayroon tayo ngayon.
Hindi lang nito nalutas ang libu-libong taong debate sa akademya, kundi para sa ating mga iskolar at sa bansa. Ito ay isang pambansang yamang. Hindi kayang sukatin ng ginto. Ang kultural na halaga nito ay higit pa sa bilyon-bilyon. Ang galing mo talaga, Su Chenli. Paano mo nahanap ang ganito? Kalibre ng anti-gong collection. Mukhang sapat na ang isang ito, di ba? Nako, akala ko ay hindi sapat ang isa lang. Kaya dalawa ang dinala ko. Mukhang hindi ko na kailangang ipakita ang isa pa. Nako, huwag naman Mr. Su, kung may iba ka pang koleksyon, pakiusap, ipakita mo na ang lahat. Pagbigyan mo na ang matandang ito na mamangha. Tama si Master Liao, Chenli. Kung may iba ka pang kayamanan, ilabas mo na. Isama na rin natin yan. Sabihin ko sa iyo, sa Antique Summit, hindi lang puro pag-i-appraise ng mga antigo, o pagpapakita lang ng mga koleksyon. Ang mas mahalaga ay ang auction stage. Kapag may nakapansin sa treasure mo, sa lugar na tambak ang mga boss at CEO, posibleng umabot sa presyong panglangit ang tawad dyan. Oh, hindi ko akalain na sa Antique Summit, may auction portion din pala. Kung ganoon, paano kung itong dalawang gamit ko? Ipapa-auction ko sa Antique Summit. Hindi ba jackpot ako niyan? Anyway, kumpara sa mga literary value ng mga gamit na yan, mas practical pa rin para sa akin. Ang kumita ng pera. Ha ha ha. Dahil mukhang excited kayong dalawa. Sige na nga, hindi ko na kayo bibiguin. Ilalabas ko na para makita ninyo. Maganda rin itong painting na ito. Pero kung ikukumpara kay Chi Bai Shi, parang medyo kulang pa yata sa galing. Boss Wang, anong nangyayari sa iyo? Su Chenli, sigurado ka bang gusto mong dalhin itong collection item na ito sa Antique Summit? Tama, hindi ba sinabi ni Boss Sia kanina lang na may auction segment ang Antique Summit? Kung dadalhin ko ito at ay pa-auction, siguradong mahal ang mabibenta nito, di ba? Pera, ay naku, Su Chenli, ang collection value ng gamit na ito at ang historical significance nito ay hindi nasusukat ng pera lang. Su Chenli, paano mo nagawang dalhin ang isang priceless treasure na ganito sa auction? Talagang nakakasakit ng puso. Kayo talagang dalawa, pinagmumukha ninyong masama ang loob ko. Ano ba talaga ang pinagmulan ng collection item na ito? Huwag mong sabihin, mas mahal pa ito kaysa sa Analex Bamboo Slips. Ang Analex Bamboo Slips ay itinuturing na isang literary treasure na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Kahit paggawa ng tunay na Chi Bai Shi, siguro ay hindi pa rin ito aabot sa halaga noon. Boss Sia, tama ang hinala mo. Itong painting na ito, mas mahalaga pa ito kaysa sa Analex Bamboo Slips. Ano? Paano naging posible? Totoong totoo. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang obra ni Sushi, ang tinaguriang Sash of Poetry mula sa Northern Song Dynasty. Ito ang tunay niyang likha. Boss Wang, totoo ba ang sinasabi mo? Ang painting na ito ay kay Sushi. Maraming taon na akong nagpapalubog-lubog sa industriyang ito. Hinding-hindi ako magkakamali. Ito talaga ang nag-iisang obra ni Sushi na naiwan sa mundo. Ang Mushi 2. Su Chenli, ilang sikreto pa ba ang itinatago mo sa akin? Na kahit ang gawa ni Sushi ay kaya mong mahanap. Napakarami mo talagang alam. Su Chenli, sigurado ka na bang dadalhin mo ang painting na ito sa Antique Summit para i-display at i-auction? Walang problema, Boss Wang, ikaw na ang bahala sa lahat ng yan. Salamat sa pag-aalala mo, Su Chenli. Huwag kang mag-alala. Iaalay ko ang buhay ko para protektahan ang painting na ito. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Hindi ko hahayaang maalay kabukan ang obra ni Sushi. Mabuti, kampante na ako. Bukas na ang Antique Summit, Su Chenli, ang aking pambato na appraiser. Huwag kang mail late, ha? Aba, bakit naman ako mail late? Bakit hindi ka nalang matulog sa bahay ko mamayang gabi? Habang nandyan ka, ikwento mo sa akin ang tungkol kay Sushi. Paano mo nahanap ang painting na yan? Tungkol kay President Sia. Huwag mo na akong biruin. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Pumunta ka sa bahay ko mamayang gabi. Simula bukas, ikaw na ang private assistant ko. Hindi kita bibiguin, pangako. Huwag muna nating pag-usapan yan. Tungkol sa pagiging private assistant, pwede siguro nating pag-usapan yan pagkatapos ng Antique Convention. Ibig sabihin, bukas, pagkatapos ng Antique Convention, sa akin ka na. Ha? Kailan ko sinabi yun?
Bakit ka nandito? Bukas na ang antique convention. Hindi mo man lang ako kinontak, kaya napilitan akong puntahan ka. Miss Go, nakapangako na ako kay President Sia. Gagawin ko siyang appraisal expert. Hindi ko naman pwedeng pagsilbihan ng dalawang tao ng sabay. Alam kong mayaman si Sia Yuyan. Mayaman din ako, pero malinaw na hindi ka basta-basta mabibili ng pera, Su Chenli. Kaya kailangan ko ng ibang diskarte. Ngayong araw, handa na akong kunin ka agad. Hindi ka pwedeng maging expert para sa dalawang tao, pero pwede kang maging sa akin na lang. Miss Go, huwag niyo po akong biruin ng ganyan. Hindi ako nakikipagbiruan. Nag-imbestiga na ako. Ang galing ni Su Chenli na ito sa pag-appraise ng mga gamit. Mas mahusay pa siya kaysa sa tauhan ni Sia Yuyan, si Master Liao. Isang talento na gaya niya. Kung makukuha siya ni Sia Yuyan bukas, posibleng masira ang plano na inihanda ko para sa kanya. Hindi uubra ang pera. Hindi ako naniniwalang kaya niya talagang labanan ng Geuma ko. Trajectory ng sniper, tatamaan. 3 segundo pa, sa puso ni Gu Qingming. Ano na naman? Ano bang ginagawa mo? Bakit mo ako niyayakap? Kahit gaano ka pa nagmamadali, hintayin mong makabalik tayo sa kwarto. Huwag kang gumalaw, may gustong pumatay sa'yo. Ano ang sinasabi mo, Manager Su? Kahit handa kitang ligawan, hindi kita gusto. Sumpa, nakaligtas siya. Protektahan si Miss Gu. Trajectory ng sniper, 3 segundo pa. Sa puso ng bodyguard na si A. Trajectory ng sniper, 3 segundo pa. Sa puso ng bodyguard na si B. Mag-ingat, hindi lang isa ang sniper. Nagtiwala ka ba sa akin? Sige, simula ngayon, makinig ka sa akin. Huwag na huwag kang aalis sa tabi ko. Ano ang gagawin mo? Ihahatid kita sa lugar na ligtas. Miss Go, saan dinadala ng batang ito ang boss natin? Nababaliw ka na ba? Totoo ba to o hindi? Baka tsamba lang siguro. Tatlong beses niyang naiwasan ang bala. Hindi kaya siya ay may kapangyarihang makakita sa hinaharap. Paano naging posible yun? Yung mga lugar kung saan tumama ang bala, kalkulado ko lahat. Hindi posibleng maiwasan yun ng normal na tao. Hindi pwede, kailangan na nating umalis. May nakikita akong mga bodyguard. Napalibutan na tayo. Ang hirap na kumuha ng trabaho nitong mga nakaraang araw. Noong huli nating tinangkang patayin si Sia Yuyan. Sunod-sunod na ang palpak natin. Hindi ko inakalang darating tayo sa ganitong sitwasyon. Bilisan nyo, takbo. Okay na. Wala nang problema, tapos na. Sigurado ka bang wala na talaga? HMM. Bagamat sa labas, ay mukha siyang matapang na boss. Pero kapag nahaharap na sa panganib, talagang para lang din siyang bata. MS. Sia, ayos lang ba kayo? Ayos lang ako. Nahuli niyo ba ang assassin? Hinahabol na namin siya. Mahuhuli rin namin siya agad. Pwede bang manatili ako sa bahay mo ngayong gabi? Parang hindi ata maganda yan. Grabe naman, sa ganitong sitwasyon na, yan pa rin ang iniisip mo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Natatakot talaga ako. Yung bala kanina, halos tamaan na ako. Mukhang nagkamali ako ng intindi. Natakot lang naman talaga siya. HMM, pero isa lang ang kama namin. Pwede naman akong sasahig na lang. Pwede rin kitang bayaran. Kahit magkano pa yan. Sige, ngayong gabi lang ha. Hindi ba sabi mo sa sahig ka tutalag? Bakit napunta ka sa kama ko? Malamig kasi sa sahig eh. Tsaka mas ligtas kung malapit ako sa'yo. Hindi naman ganoon. HMM, tayong dalawa, walang nangyaring masama kagabi, di ba? Bakit hindi mo subukang alalahanin ng mabuti? O gusto mong ipaalala ko sa'yo ngayon? Su Chenli, nandito na ako para sunduin ka. Ngayon na ang araw ng antique convention. Patay, si Sia Yuyan.
Manatili ka lang dyan. Huwag na huwag kang magsasalita. Hindi ba walang namamagitan sa inyong dalawa? Bakit parang nahuli ko kayong may kasalanan? Wala kaming ginagawa. Totoo yan. Pero sa ayos natin ngayon, na magkatabi mahiga, siguradong magdududa ang iba. Tsaka, siya ang boss ko ngayon. SHHH. Su Chenli, narito na ako para sunduin ka. O, MS. Siya, kaya ko naman mag-taxi mag-isa. Tsaka ngayon, ako ang evaluator mo. Saan ka naman nakakita ng boss na personal na sumusundo sa empleyado niya, di ba? Tama siya, MS. Siya, ako na ang maghahatid sa boyfriend ko pa uwi. Gu Qingming, bakit ka nandito? Bakit ka ganyan manamit? Tanungin mo siya. Sobrang lupit niya kagabi. Kayong dalawa. Hindi, MS. Siya, kagabi, kaming dalawa, ay walang nangyaring anuman. Hindi gaya ng iniisip mo. Hindi pwede. MS. Siya, alam ko, kung hindi mo na, kailangan ng serbisyo ko bilang evaluator. Naiintindihan ko naman. Hindi ko naman sinabi yun. Ikaw pa rin ang evaluator ko. Pero kung ano ang meron kay Gu Qingming, dapat meron din ako. Samahan mo ako mamayang gabi, ha? Hindi ba yan si MS? Gu, at si MS? Siya pa. Akala ko ba mortal na magkaaway ang dalawang yan? Bakit magkasama sila rito sa event? Hindi ko alam. Teka, ano bang nangyayari? Dalawang magandang seyo, sabay na nakakapit, sa braso ng iisang lalaki. Sino ba ang lalaking to? Paano niya nakuha ang atensyon ng dalawang reyna ng negosyo? Parang nakita ko na siya dati, sa Tianlong Auction House. Noong mga panahong yun, laging, kasama ng dalawang boss ang lalaking yan. Sino ba talaga ang lalaking to? Bakit ganoon na lang kabilis si MS? Gu na lumapit sa kanya. Kailangan ko siyang makausap. MS. Go, dumating ka pala, Su Chenli, ipakikilala kita. Siya si Panbo, ang eksperto sa Antigona. Binayaran ko ng malaki para maging appraiser natin. At ito naman ay si Su Chenli, ang ating appraiser. Isang karangalan. Kumusta? Dahil pareho naman tayong mga eksperto, bakit hindi tayo magsanib puwersa at magpaligsahan? Sa tingin ko, hindi na kailangan yun. Sige ba? Anong tinitingin-tingin mo? Kahit hindi ka pa opisyal na assistant ko. Ako ang boss mo ngayong araw. Bilang ekspresibong appraiser ko, dapat kang sumunod sa akin. Sige, dahil ikaw ang boss. Susunod ako sa gusto mo. Siya Yuyan, kailangan mo ba talagang ipahiya si Su Chenli? Inaamin ko na, may konting alam siya sa mga Antigo. Pero dito sa lungsod ng Tianhai, sino ba ang hindi nakakakilala sa galing ni Panbo? Sa edad na 30, isa na siyang henyong appraiser. Pagdating sa pagkilatis ng Antigo, wala pa siyang pagkakamali. Kung hindi mo man iniisip ang sarili mo, isipin mo naman si Su Chenli. Dahil pinili ko si Su Chenli para maging appraiser ko. Siguradong mas magaling siya kaysa sa iyo. Ha. Kung natatakot ka, pwede naman tayong hindi maglaban. Takot. Nakakatawa. Si Panbo ang taong binayaran ko ng napakamahal para maging appraiser ko. Pero kung walang premyo, wala ring saysay ang laban na to. Ano bang gusto mong premyo? Simple lang, kapag natalo ka, ibigay mo sa akin si Su Chenli. MS. Gu, hindi ba ako namamalik mata? Ako ang pinakatapat mong appraiser, hindi ba? Hindi ka namamalik mata. Gusto ko si Su Chenli. Pero huwag kang mag-alala. Kapag nanalo ka, babayaran kita ng tama. Bibigyan pa kita ng bonus. Bonus ba ang kailangan ko? Ang gusto ko ay ikaw, MS. Gu, nakakainis. Anong gayuma ang ibinigay ng lalaking to kay MS? Gu, bakit siya nahuhumaling sa kanya ng ganito? Basta matalo ko lang siya. Sa larangan ng anti-gang sining, sigurado akong magbabago ang isip niya. Magiging kapana-panabik ito. HMM, ang appraiser ni MS. Siya ay lalabanan, ang appraiser ni MS. Gu, matagal na silang naglalaban, di ba? Ngayon pati appraiser, gusto pang makipagpaligsahan. Ano? Tatanggapin mo ba ang pastahan na ito? Bakit naman hindi? Naniniwala akong siguradong mananalo si Chenli. Kung matalo ka. Kung matalo ako,
Ibibigay ko ang hawak ko na Tianlong Auction House bilang taya kapag natalo ako kay Chen Li. Bakit parang si Boss Gu ang sinasadyang ibigay ang Tianlong Auction House kay Su Chen Li? Sino bang magsasabing hindi? Grabe, ang swerte niya sa mga babae. Manalo man o matalo, may magandang seyo na dikit sa kanya. Deal. Isang Tianlong Auction House na kumikita ng daang milyon taon-taon. Kapag nasa akin na ito, ang mga hiyas na nabibili ko sa mura, hindi na ba ako mahihirapan ibenta? Sa pastahan na ito, siguradong panalo ako. Since pumayag na si Chen Li, wala rin akong tutol. Ang interesante, si Chen Li, panalo o talo, siya pa rin ang lamang. Si Panbo naman, kahit manalo, mukhang tanga. Mas lalong kawawa kung matalo. Ha ha ha. Hoy, bata, sa usaping appraisal ng antiques, hindi pa ako natatalo kailanman, bata. Mag-ingat ka. Ayos lang. Ako ang matatalo, ha? Pinakamatindi na roon, magiging boyfriend ako ng boss mo. At kung matalo ka, matatanggal ka sa trabaho. Sige, simulan na natin. 3 antik, 3 round ng laban, pakisulat ng 2. Ang panahon at ang halaga nito. Ang mas malapit ang sagot, panalo. Simula na ang laban. Pakiusap, florera na may asol at puting disenyo ng baging at lotes. Ching Chenlong, 8 milyon yuan. Longquan Kill na seladong porselanang Yuhachan na florera. Panahong yuan, 4 na milyon yuan. Walang kakaiba sa unang 2 antik, pero itong ikatlo. Parang may hindi tama. Ming Dynasty Gold at Jade na hairpin, 5 milyon yuan. May nakatagong night pearl na batong calcite sa loob. Halaga, 7 milyon yuan. Kabuang halaga, 12 milyon yuan. Nakakatuwa, sa gold hairpin ay may nakatagong night pearl pa pala. Pakibigay na ang sagot ninyong 2. Unang antik. Florera na may asol at puting disenyo ng baging at lotes. Ching Chenlong, halagang 8 milyon yuan. Tabla ang unang round. Ikalawang antik. Longquan Kill na seladong porselanang Yuhachan na florera. Panahong yuan, halagang 4 na milyon yuan. Sa ikalawang round, pareho pa rin ang sagot nilang 2. Hindi ka nga binaygo ng appraiser na kinuha ni President Xia. Sa murang edad, ganyan nakalawak ang kaalaman. Ikatlong antik. Ming Dynasty Gold at Jade na hairpin. Halaga, 5 milyon yuan. Tama ang sagot ni Panbo. Ay, mukhang pati ang tungkol sa Night Pearl. Kahit si Li Yunpeng at ang may-ari ng antik, hindi rin alam. Ngayon, interesting na ito. Panbo, nakatakda na ang pagkatalo mo. O ng isang estranghero. Itong Panbo, talagang henyo ng pamilyang Pan. Sa edad na 30 pataas, may ganyan kalupit na paningin. Hindi rin pahuhuli ang appraiser ni President Xia. Pantay ang unang 2 round. Kung sino ang panalo at talo, dito na malalaman. Ito na ang mahalagang round. Ang sagot ni Su Chen Li, Ming Dynasty na Gold at Jade hairpin. Halaga nito ay 12 milyon yuan. Ha ha ha. Hoy, ang tanga mo talaga. Malinaw na alam mo na isa itong Ming Dynasty na Gold at Jade hairpin. Bakit hindi mo alam ang market? Na presyo nito ay mga 5 milyon lang. Nako, ginulat mo ako. Akala ko pa naman itong anti-gambagay ay may lumabas na henyo. Sa edad mong higit 20, hindi na rin masama ang ganyang mata. Pero, natalo ka sa kaalaman. Ang galing mo, President Xia. Natalo ang appraiser mo. Naalala mo pa ba ang tayaan natin kanina? Chen Li, anong nangyayari? Hindi mo ba nakita na Ming Dynasty na Gold at Jade hairpin iyon? Paano ka nagkamali sa presyong ibinigay mo? Hindi ako nagkamali. Sila ang nagkamali. Talaga, hindi ka nagkamali, Mr. So, bagamat labis kitang hinahangaan, matagal na rin tayong may pagkakilala. Pero ngayong maraming nakakakita, tiyak na magiging patas ako. Ngayon na maraming nakatingin, tiyak na magiging patas at makatarungan ako. Ang Ming Dynasty na Gold at Jade hairpin na ito, ay talagang may market value na. Mga 5 milyon lang, kaya, ang panalo sa round na ito ay si Panbo. Narinig mo na, natalo ka. Talagang talo ka. Huwag ka nang magyabang ng kung ano-anong kalokohan.
Ang Ming Dynasty na gold at jade hairpin na ito, ay talagang nasa 5 milyon lang ang halaga. Pero Boss Lee, ang hairpin na dala mo, ay may iba pang laman. Bakit hindi tayo appraise sa isang profesional? Ang impormasyon ng isa pang anti-gang bagay ay, naisulat ko na sa papel na ito. Pero gusto ko munang hintayin na, matapos ang appraisal ng mga profesional bago ilabas ang sagot. Bago iyon, pakiusap, Boss Lee, bantayan mo muna ito. Dahil sinabi na rin ito ni Mr. Su, kung gayon appraise ako sa isang profesional. Totoo ba iyon? May iba pang bagay sa loob ng hairpin na ito. Mukhang puro yabang lang iyon. Sa tingin ko ordinaryong hairpin lang iyan. Kapag dinala na ng mga profesional, ang kagamitan para suriin ito, malalantad na ang totoo. Wow, tingnan mo ang ilang tao, takot lang matalo, kaya pinapatagal lang nila dito ang oras. Kung manalo ako, ano ngayon? Imposibleng manalo ka. Kapag nanalo ka, ako, si Panbo, ay tuluyan nang aalis sa buong mundo ng mga anti-gang bagay. Grabe! Ang pamilyang Pan ay yumaman dahil sa anti-gang negosyo. Kung aalis si Panbo sa mundo ng mga anti-gang bagay, hindi ba parang naguhukay lang siya ng sariling libingan? Hindi mo na kailangang magsumpang masyadong matindi. Ang kailangan mo lang ay mangako na kapag nanalo ako, sa susunod na magkita tayo sa industriya ng anti-gang bagay, tatawag ka sa akin ng Kuya Su. Sige. Nakipagpustahan ako sa iyo. Siguradong mapapatunayan ko kay MS. Gu, kung sino ang tunay na henyo. Ikaw lang naman ay isang peke at palalong manluloko lang. Sabi ng ekspertong ito, sa loob nitong Ming na hairpin na ginto at jade, may nakatagong iba pang bagay. Pakisuri nga, sige. Sayang oras. Taktikang pampaliban lang. Kumusta? Tama ang sabi ng ekspertong ito. Batay sa pagsusuri ng aming mga instrumento, may iba nga talagang nasa loob ng hairpin na ito. Lahat, imposible. Suriin niyo pa ng mabuti. Maaaring magkamali ang mata ng tao, pero ang instrumento ay hindi magkakamali. Totoo ba? Talaga bang may? Nakakatakot na paningin si Su Chenli. Bagay na hindi makita ni Panbo. Nakita niya lang sa sariling mga mata. Mas eksakto pa kaysa sa instrumento. Chenli, alam ko nang hindi ka matatalo. Ano ba talaga ang nasa loob ng hairpin na ito? May perlas na kumikinang sa dilim. Bigyan niyo kami ng kaunting oras. Maingat naming ilalabas ito. Hindi. Hindi pa ako talo. Kahit na ang nasa loob ay isang perlas na kumikinang sa dilim, ano naman? Bago pa ito mailabas, hindi pa rin ito mapapatunayang tama ka. Tama. Paano kung peke ang perlas na iyon? O kung hindi ganoon kataas? Ang halaga nito gaya ng sinulat ni Su Chenli. Kung gayon, ayon sa mga patakaran ng laro, kami pa rin ang panalo. At ikaw, Su Chenli, sa akin ka pa rin. Hindi kami matatalo. Nailabas na. Tingnan nyo, lahat. Panbo, totoo ba o peke talaga ang perlas na iyon? Imposible iyan. Paano nangyari iyan? Oo, ang buong sagot ni Su Chenli. Ming na hairpin na ginto at jade. Halaga ay 5 milyon. May nakatagong isang perlas na calcite na kumikinang sa dilim. Halaga ay 7 milyon. Kabuuang halaga ay 12 milyon sa round na ito. Panalo si Su Chenli. Totoo ba? Ang tanging henyo ng pamilya Pan sa nakaraang 10 taon, natambakan ng isang walang pangalang, binatang nasa 20 lampas lang. Hindi mo talaga aakalaing mangyayari. Sino ba ang makakaisip noon, na may nakatagong sikreto pala sa anti-gang ito? Nakakatakot talaga ang appraiser ni Boss Sia. Ang paningin niyang ito ay maituturing na, parang mata ng Diyos, Mr. So, hindi ko inasahan, na ako, sa mundo ng mga anti-gang gamit, ay matagal nang nagnenegosyo. Pero ngayon, natuto na naman ako sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, baka ang perlas na ito ay natatabunan pa rin ng alikabok, at hindi pa may lalabas sa mundo. Masyado ninyo akong pinupuri, Boss Lee. Tungkol lang sa nauna nating taya, may bisa pa ba? Kuya Su, sa pagkakataong ito, ako ang natuto. Ha ha ha. Nagawang mapasuko ang batang Pan sa harap ng lahat. Hindi ordinaryo ang taong ito. Ano nga ulit ang pangalan ng batang ito? Ah, Su Chenli. Magaling na bata, mukhang sa mundo ng anti-gang gamit ay may sumisikat na naman na bagong bituin. Paninindigan ko ang salita ko.
Ang Tianlong auction house ko. Bibilhin ko ito at ibibigay sa iyo. Pero epektibo pa rin ang nauna kong alok. Ikaw, sumama ka sa kanya, Xia Yuyan. Mas mabuti kung sumama ka sa akin, Gu Qingming. Gu Qingming. Hanggang ngayon, balak mo pa ring agawin ang tao ko. Si Chen Li, akin lang. Hindi ka magtatagumpay. Ano ang kalalabasan? Malalaman mo rin maya-maya. Sa antay-gang pagtitipon na ito, opisyal nang nagsisimula ang auction. Sino ang mag-aakalang sa loob ng auction house na ito? May nakasingit na napakagaling na peke. Kapag nagsimulang magbid sina President Go at Xia Yuyan, tiyak na may mapapaikot sa huli. Malulugi ng todo si Xia Yuyan. Panimulang bid, 5 milyon. 5 milyon. 8 milyon. Sold. Panimulang bid na 8 milyon. 8 milyon. 8 milyon. Unang tawag. 9 milyon. 9 milyon. Unang tawag. May magdadagdag pa ba? 12 milyon. Sold sa 12 milyon. Heto na. Ito na siguro iyon. Ang susunod na ilalabas na lote ay isa sa mga mahalagang pangwakas na tampok na piraso. Mapusyaw na dilaw na imperial na porselanang bote na hugis kalabasa na may motif ng mahabang buhay. Porselanang imperial ito mula sa panahon ni Qianlong ng Qing. Panimulang bid, 150 milyon yuan. Ang auction ngayon, sa wakas ay dumating na rin. Hindi akalain na makakakita tayo ng ganitong porselana. Magmasid lang kayo. Sa pagkakataong ito, si President Xia at si President Gu na naman ang nag-aagawang dalawang babaeng seyo. Kapag nandyan silang dalawa, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon sa porselanang ito. Wala tayong magagawa. Sila kasi, mayaman na, malakas pa ang loob. Chen Li. Tingnan mo ang porselanang ito. Totoo rin siguro ito, di ba? Talagang sa lahat, si Chen Li ang pinapaasa mo, ha? Nasa loob na ito, ng hanay ng mga lote ng auction house. Peke pa ba yan? At ang layo pa. Akala mo ba si Chen Li ay may X-ray vision? Makikita niya kung totoo o peke ang porselana. Bahala ka. Basta ang porselanang ito. Akin na ito. Espesyal ko itong inihanda para lokohin. Si Xia Yuyan. Su Chen Li. Huwag na huwag kang makikialam. Anong problema, Chen Li? May mali. Parang peke ang porselanang ito. Hindi naman siguro. Napakalayo kaya. At napakahalaga pang porselana nito. Na-verify na ng auction house. Pero kaya pa rin ni Su Chen Li. Nasa ganito kaikling oras ay matukoy. Kung totoo o peke ang porselanang ito. Imposible iyan. Sa kahit sinong master appraiser sa bansa, hindi kaya iyon. Huwag kang magbiro. Ito ay personal na napatunayan na ng auction house. Hindi nagkakamali ang mata ko. Peke ito, huwag bilhin. Buisit, nahuli agad ako. May Chen Li yan talaga si Su Chen Li, di ba? Ang dalawa, sina President Go at President Xia. Kapag paangat na sana ang kamay, bakit ibinababa na naman? Mukhang may kakaiba. May problema ang porselanang ito. Huwag muna tayong padalos-dalos na kumilos. Tama, yung appraiser ni President Xia, nakita ko na dati. Totoo, may tunay siyang galing. Sa tingin lang, parang testing machine. Ano to? Hindi pwede. Paano kung hindi mabenta itong porselana? Siguradong ipapasuri ulit yan. Kapag dumating ang oras, gagamit ako ng peke para manloko. At mabubuko ang nangyari sa auction house. Makukulong ako niyan. Ako ang taya. 150 milyon. Nagbid ang ginoong ito ng 150 milyon. May tatawad pa ba? Kahit hindi ako makapaglabas ng 150 milyon. Basta magbid ako. May kasunod pa. Kahit hindi si Old Xia, siguradong may isang tanga na papatol sa akin. 150 milyon, unang tawad. 150 milyon, ikalawang tawad. Hindi nga. Hindi kaya ako ang tanga na papatol niyan. Magbabayad ako ng 150 milyon para bilhin ang sarili ko. Peking ginawa ng mahal pa. Tapos dagdag kita pa para sa auction house. Hindi nga. Sa ikatlong tawad, sold na sa 150 milyon. Binabati ko ang ginoong ito. Ha ha ha, lagot, hinimitay ang ginoong ito. Ha ha ha, mukhang, sa sobrang saya siya na himitay. Siyempre, napakaliit lang ng inilabas para mabili. Ang antik na ito. Oo nga, ewan ko ba kung paano. Ang bagay na ito, bakit walang nagtaas ng tawad ang mga bigating narito? Ligang, ligang. Parang binuhat mo ang bato at ipinukpok sa paa mo. Salamat sa bonus ni President Xia. Kung sakaling may susunod pa, na ganitong trabaho ng appraiser, pakitawagan niyo ako, ha? Ako na ang maghahatid sa inyo.
May trabaho ako ngayon para sa isang appraiser. Kailangan kita. President Sia. Ano po ang ipapasuri ninyo sa akin ngayong pagkakataon? Hindi mo alam. Ano ang pinanggako mo sa akin kaninang umaga? Huwag mong sabihing nakalimutan mo na. Ay, President Sia. Wala talaga akong kahit ano kay President Go. Mabuti kung ganun, pero wala akong pakialam sa inyo. Kung may nangyayari man kayong dalawa, sa tingin ko, tayong dalawa, ay dapat may kung ano. Sino? President Go, bakit kayo nandito? May ipapaalam ako sa'yo. Yung napulot mong bargain, na antique dealer na si Wang Junhe. Naiinis sa expo hanggang sa magsuka ng dugo. At ngayon, nakahiga na sa ospital. Haha. Oh, President Go, paano nyo nalaman na nakakuha ko ng bargain mula sa kanya? Kalat na yan sa mundo ng antiques. Si Wang Junhe, ang gumagala-gala na antique dealer, ay nalaglag sa kamay ng isang lalaking nasa 20s. Na bag ito pa lang. Ngayon, isa ka na. Sa alamat ng mundo ng antiques. Hahaha, sobra ang papuri ninyo, President Go. Pero hindi yata iyan talaga ang pakay ninyo ngayon. Narito lang kayo para sabihin yan, tama. Syempre hindi. Si Yayu yan, nagdesisyon na ako. Matagal na tayong naglalaban. Napapasaya lang natin ang lalaking ito. Tayo na, ikaw.